Prinsesa, umalis ka na. Kami ang bahala sa likod. Sundan, ibigay mo sa akin ang mga palaso, tamaan ng kabayo. Huwag hayaang makatakas ang prinsesa. Mahal na prinsesa, hindi ba masakit ang lasa ng pulbos na ito? Pagsasagawa ng pagpatay sa mga maharlika. Hindi maganda ang pakiramdam ng amoy ng hiwaga na pulbos, ano? Hindi kayo natatakot sa aking kapatid na Reyna. Ipapapatay niya kayo sa siyam na angkan. Patay na ang lahat ng tao mo. Sino ang nakakaalam na ang nagawa niyo ay ang pangunahing pinuno? Tanggapin mo na lang ang kapalaran. Dito ay ang Tao Han Shrine. Hindi ka ba natatakot na mapuot sa mga Diyos? Mangkukulam, hindi ka talaga naniniwala na may mga mangkukulam talaga, di ba? Sige, hulihin mo ako. Anong klaseng bagay ito? Saan tayo nandito? Anong ginagawa mo dito sa akin? Hindi ba't swerte lang ang nakuha ko? Kulang pa ng 50 piso para makapag-ayos. Ang malas na araw na ito, kailan kaya ito matatapos? Aba. Ay naku, parang sinasalubong ako ng malas. Parang nasa set ng pelikula ako. Mga engkanto, naging matalino ang kahon na bakal. Nakatalsik nito ang pinuno. Mago. Totoo ang hula. Totoo ngang bumaba ang Diyos-Diyosan. Ano, Mago? Kailan pa naglabas ng ganitong panlilinlang? Maganda. Bakit ka pumasok sa larangan ng panlilinlang kahit na ang ganda-ganda mo? Bakit ka nagiging manlilinlang? Nagpapanggap na may kapangyarihan. Kahit tao ka o engkanto, tirahan mo ang pana. Ilagay mo ang pana. Gusto ba ninyong sumuway? Hindi nyo talaga ginagawang laro. Pupunta na talaga akong barilin. Sa isang lipunang may batas, ang laki ng laro nyo. Hindi tama. Baka naman totoong mga sinaunang tao kayo. Ako ay nakalampas na. Wala nang pakialam, babae, sakay na kayo. Nagbago na ang panahon, Ginoo. Kumain kayo ng usok ng tambutso. Sundan niyo ako, sundan. Yung bakal na baka, malubha ang sugat, hindi makalayo. General, yung bakal na kahon, tumakas na. Sundan. Pinuno, hindi na natin siya maabot. Nakakagulat, ang bilis ng bakal na baka. Kasing bilis ng kidlat. Nagsusumikap ang mga kapatid na takbuhin ang kabayo nila. Kahit ang anino nito, hindi nila mahawakan. Namumula na ang mukha sa sakit. Yung sugat sa balikat mo, kailangan mong gamutin agad. Sige na, sige na. Ipagpatuloy mo ang pagtulong hanggang sa huli. Ikaw na ang maglagay ng gamot sa sarili mo. Santo, hindi ko alam gamitin ito. Baka medyo masakit. Kaya mo yan. Yung mga hayop na yun talaga. Walang kaalam-alam sa pag-aalaga sa babae. Mainit. Santo, tulungan mo ako. Magandang babae. Kalma ka lang. Ganito ka. Lumalabag sa kagustuhan ng lalaki. Hindi pwede. Tapos na. Ayaw ko na. Ang Diyos ay dapat mamatay, si Linger. Na nagdungi sa katawan ng isang mortal. Na purong-puro at walang kapintasan. Lahat ng ito ay aking kasalanan. Huwag magandang babae. Hindi talaga ako isang Diyos. Ako ay isang karaniwang manggagawa lamang. Ikaw ay isang Diyos. Hindi ka lamang nagmamaneho ng mahiwagang sasakyan. Ang iyong pananamit ay kakaiba. At sa oras ng panganib ni Linger, dumating ka mula sa kawalang hanggan. Tiyak na ikaw ay isinugo ng langit upang iligtas ako. Ang Diyos ng mga tao ng dakyan sa gitna ng panganib. Wow! Ang batang ito ay nag-isa na. Nagsara ng lohika. Parang umiinit na ang siyod niya. Sige na, huwag nang mag-isip ng labis. Narito ang iyong pangdepensa. Bilang isang babae kapag lumalabas, dapat ay alagaan mo ang iyong sarili. Sa mga ganitong liblib na lugar, maraming masama. Hawakan mo itong kayamanan na ito para sa panlaban. Kulog. Ang immortal ay kayang ikulong ang kidlat ng langit. Sa isang maliit na espasyo. Kaliit na bagay lang. Tandaan mo, ito ay tinatawag na Nine Heavens Thunder Calling Staff. Kung sakaling may masamang tao pa, ikaw lang ang magpindot at magtusok. Siguradong luto sa labas, malambot sa loob. Mago, ganito kamahal na kasangkapang pang-espiritu. Ako po ay nakararamdam ng kahihiyan. Anong kasangkapang pang-espiritu yan? Sa Pinduoduo, diskwento na 11.7 yuan, may libreng pagpapadala. May mga mahalagang bagay. Kunin mo na lang ito. Ito. Salamat sa Diyos na nagbigay ng kagamitan. Ang Diyos ay may ganitong kapangyarihan. Ako, isang babae, sa ngalan ng prinsesa ng dakilang Qian Xiangning, nananawagan ako sa Diyos na tumulong. Pangalagaan ng mga mamamayan ng dakilang daan. Ang dakilang daan ay laging magpapasalamat sa mga engkanto na naglilingkod sa kanila sa bawat henerasyon. Sinasabi ko na hindi ako engkanto. Tingnan mo, ako ay mahirap at walang anuman. Anong maitutulong ko sa'yo? Mahihirap at walang wala. Naiintindihan ko na. Nakalimutan ko ang mga kaugalian. Hilingin sa Diyos na kumilos. Paano ito magiging walang handog? Biglaan ang pangyayari. Ang palamuti na ito. Hilingin sa Diyos na tiyak na tanggapin ito. Seryoso ka ba? Mukhang maganda ang palamuting ito. Dapat ay makakabenta ito ng marami, di ba?
Uy, nasaan na yung jade ko? Hindi naman ito nabasag, di ba? Buti na lang hindi nabasag. Santo. Sa huli, ayaw pa rin kumilos ng santo. Natatakot bang madawit sa gulo? Ako, ang dakilang kiyan. Talaga bang wala ng pag-asa? Hindi. Siguradong kulang ang mga handog. Ang hinihiling ko ay isang malaking bagay para sa kaligtasan ng mundo. Isang pirasong jade lang, hindi sapat. Kailangan kong bumalik. Maghanap ng higit pang mga handog. Kung hindi mo siya nauntog, paano ako maaaring tumama sa kanya? Ikaw ang may kasalanan, ikaw ang bahala. Hindi ko sinasadyang mangyari ito. Hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ito. Unang tingnan kung ayos ang tao. Lahat ba ng mga yon kanina? Mga panaginip ko lang ba na ginawa ko matapos mauntog? Putangina, hindi pala panaginip. Talagang nakapaglakbay ako sa panahon. Gilio, ikaw, nakatanggap ka ng napakatinding tama. Paano wala kang kahit anong sugat? Tayo mga manggagawa ay matibay. Basta't okay ang tao, ayos na. Ako si Sukingsu ng Suklan. Ako ang may buong pananagutan sa bagay na ito. Bilang pagpapakita ng paghingi ng tawad, maglilipat ako sa iyo ng 500,000. Bilang kabayaran. Ano? 500,000? Huwag mong isipin na maliit ito. Ang pinsala sa sasakyan ay maaari nating ipasa sa insurance. Kaya ayos na ang usapan. Mag-insurance na lang tayo. May kailangan akong gawin, alis na ako. Talagang napakamahal ka ni Ginoong Su. Sasagutin kita. Bakit? Ikaw ang nagsabi ng 500,000. Gusto mo bang tumakas sa utang? Si Kingsu ito. May problema ka ba? Yun, alo. Tingnan mo itong jade pendant. Ito. Ito ay mula sa malaking Qin Imperial family. Isang royal jade pendant na pwedeng isuot lamang ng pamilya ng emperador. Totoong isang walang katumbas na yaman. Saan mo nakuha ito? May ganitong bagay. Yung sa grupo ninyo, 100 bilyong proyektong pangkultura. Nakatayo ako sa likod ng grupo ng mga eksperto. Naiintindihan ko na, Ginoong Tang. Ginoong Chen, handa ka bang ibenta ang batong jade na ito? Handa akong magbayad ng 1 bilyon para bilhin ito. Anong sinabi mo? 1 bilyon. Isang bilyon. Sa wakas, dumating na ang aking pagkakataon sa yaman na ito. Sa wakas, sa akin na ang pagkakataon na ito. Kailangan kong pumunta bukas para kumuha ng isang malaking apartment. Bumili ng 10 aircon na nakapaligid sa akin. 361 degree na 3 surround blow. Ang piraso ng jade na ito ay sumipsip ng aking dugo. Hindi lang ito makakapagpasok sa akin sa dalawang mundo. Parang mayroon pang ibang mga sikreto. Pupunta ako sa aking espasyo. Ito ay talagang ang ultimong artifact ng cross-border trader. Tara na. Isang piraso ng jade, 100 milyon. Kung makakakuha lang ako ng mas maraming antigong bagay, hindi ba't magiging mayaman na ako? Ganito ang pakiramdam, tara na. Lilingru o Lilingru. Kahapon, paano mo? Naisip na makaharap ang guro sa ganitong katawan. Pati pa nga ito, gamit ang katawan ng karaniwang tao. Sinira ang puri ng guro ng mga Diyos. Talagang labag sa batas. Bago ka bumalik sa palasyo, maghugas ka muna. Kung makita ito ng kapatid na babae, mag-aalala na naman siya. Ay naku. Sinasabi ko na hindi ko sinasadya, naniniwala ka ba? Ano yon? Ang guro ay kakagaling lang. Sa itaas para bumili ng ilang ari-arian. Itong kagamitan ay para sa'yo. Tingnan mo, mainit ka. Bawasan mo ang init. Napaka-sopistikadong bagay na ito. Bakit kaya nagkaroon ng hangin ng walang dahilan? Salamat sa guro sa pagbibigay ng kayamanan. Huwag muna nating pag-usapan yan. Talagang kaya kong gumamit ng kapangyarihan upang iligtas ang dakilang kiyan. Ngunit, may mga alituntunin ang langit. Naiintindihan mo ang kapalit, di ba? Basta't makakapagligtas sa lahat ng tao. Anumang nais ng guro, ibibigay ni Ling Er. Oh, talagang anuman ay maaari. Sinasabi ni Ling Er, lahat ay totoo. Kahit na nais ng guro ang buhay ni Ling Er, walang anumang reklamo si Ling Er. Hala. Bakit mo ako kailangang patayin? Kailangan ko ng ilang bagay para mapanatili ang katatagan ng time-space array. Halimbawa, ang mga sining at kaligrapya dito. Ginto, lalo na ang mga amulet na may jade. Mas marami, mas maganda. Naiintindihan ni Ling Er. Gagawin ni Ling Er ang lahat upang mangalap ng mga bagay na ito para sa guro ng mga Diyos. Ano ang pinakamalaking problema ninyo sa dakyan? Sa kasalukuyan? Ito ay taggutom. 3 taon ng matinding tagtuyot. Walang anuman. Ang mga tao ay nawawalan ng tahanan. Ngayon, ang mga nakatira sa labas ng lungsod ay nagsimula ng magpalitan ng mga anak para sa pagkain. Ang pundasyon ng daking ay malapit ng masira. Ano bang malaking bagay ito? Basta't may sapat na handog, tiyak na magkakaroon ng sapat na pagkain ng guro. Ang guro ng mga Diyos ay tunay na tagapagligtas ng ating dakilang kiyan. Ngunit, saan kaya hahanapin ni Ling Er ang iyong susunod na pagdating? Hindi mo na kailangang hanapin. Ang guro ng mga Diyos ay kusa nang darating sa tabi mo kapag kailangan mo.
Tulad ng ginawa kanina, bigla na lang bang lumitaw at naninilip habang naliligo si Ling Er. Iyan ang teleportation array ng guro. Nagkaroon ng kaunting abala. Sa susunod, ayusin mo na ang altar para sa guro. Darating ang guro ng maliwanag at tuwid. Sige, ituloy mo ang paghuhugas, hindi ako manonood. Kung nais ng guro, maaaring paglingkuran ka rin ni Ling Er. Sabay tayong maligo. Hugas, hugas, hugas. Mabilis, maligo ka na. Pupunta ako para kumuha ng pagkain mo. Tandaan mo ang ating kasunduan. Nagmumula na ng dugo ang ilong ng guro. Punasan kita, Ling Er. Sige, mauna na ako. Ang bilis tumakbo. Hindi ko akalain na ang Diyos ay may pusong masama pero walang lakas. Ngunit, bakit parang ayaw ni Ling Er? Talagang kayang dalhin ako ng amulet na ito sa pagitan ng dalawang mundo. Umiangat na, umiangat na. Sasakyan, pera, babae, darating na ako. Ang bango. Ay. Talagang isang diwata. Kung hindi lang matibay ang aking pagtitiis, kagabi talaga hindi na ako makakabalik. Kailangan mo ba ng pagkain? Hindi ito mahirap. Umalis para mamili. Itong beef noodles. At may self-heating hotpot. Lunch meat at compressed biscuits. Huwag nang tumingin sa hanay na ito. 10 kahon ng bawat isa. Pumasok na ang bayad sa alipay. 3 milyong yuan. Magandang loob si Boss Chen. Ito ay regalo para sa'yo. Na-modify na spray gun na may pressure. Ang apoy ay kayang umabot ng mahigit 1 metro. Mainam ito para sa pag-ihaw ng baboy at balat ng baboy. Magandang bagay. Salamat, boss. Dapat ay sapat na ang mga pagkain ito para sa mga emerhensya. Ngunit hindi ko alam kung handa na ang iyong mga alahas, prinsesa. Ang mga ginto, pilak at perlas. Sa pagkakataong ito, magtakda tayo ng maliit na layunin. Kumita tayo ng 10 bilyon. Sire, sa ngayon ay tagtuyot sa hilaga. Maraming mga nagugutom. 3 buwan nang naantala ang sweldo ng mga sundalo sa hangganan. Mangyaring bilisan ng inyong kamahalan ang pagbigay ng pondo para sa pagtulong sa sakuna at sweldo ng mga sundalo. Kakaiba. Kakaalis ko lang sa Kaba ng Bayan 1 linggo ang nakalipas. Nang huling 500,000 tile ng pilak. At ngayon, naubos na agad. Ay. Naway makita ng inyong kamahalan. Malubha ang kalamidad. Yung 500,000 tile ay tila isang patak sa dagat. Kaya't hinihiling ko sa inyong kamahalan na magpasya ng maaga. Saan na ba napunta ang pondo para sa tulong? Alam niyong lahat. Ngayon, walang pilak sa Kaba ng Estado. Ano ang balak niyo? Kami po'y nagtatangkang. Humiling sa inyong kamahalan na gamitin ang Royal Treasury upang masolusyonan ang agarang pangangailangan. Walang hiya. Gusto niyo bang ubusin ang huling yaman ng kaharian? Nagsasabi kayo ng biro, inyong kamahalan. Ang mundong ito ay sa inyo. Pag-usapan na lang natin ito mamaya. Bakit kaya wala pang balita tungkol sa pangkat na naghahanap ng isang Diyos? Nasaan ang prinsipe ng Xiangning? Ginoo. Nangungulila si prinsesa ng Xiangning na hanapin ang Diyos. Sa daan sa mapanganib na lugar. Malamang ay hindi maganda ang kalalabasan. Anong sinasabi mo? Mukhang mabibigo ang punong ministro. Buhay ako. At nais kong kasuhan ka ng rebelyon. Ay. Mahal na emperador. Inilagay ng punong ministro ang pinuno ng mga gwardiya na si Wei Yuan. Nagtakda siya ng patibong Sakson Siantay. Nais niyang patayin ako. Pakiusap, Haring, ipagtanggol mo ako. Haring, ang mga salitang ito ay parang gusto nilang magdagdag ng parusa. Pakiusap, Haring, magsilbing patunay ka. Prinsesa. Pwede kang kumain ng walang pag-alinlangan. Pero hindi pwedeng magsalita ng walang ingat. Ako, ang matandang ministro, ay tapat na tapat sa dakilang China. Inaasahan mong akusahan ako ng masama. Mayroon ka bang ebidensya? Ang mga sugat ni Wei Yuan ang ebidensya. Ipakita si Wei Yuan sa harapan. Wei Yuan, ikwento mo ang iyong mga kasalanan ng tapat. Maaaring mapatawad kita sa isang kamatayan. Mahal na emperador, ako'y inakusahan ng hindi totoo. Ako'y handang mamatay para protektahan ang prinsesa. Ang mga asasin ay lahat mga tulisan. Ang mga pinagkakatiwalaan ng prinsesa ay namatay din sa kamay ng mga tulisan. Ang mga sugat ko ay dahil sa pagprotekta sa prinsesa. Nagsasalita ka ng kalokohan. Mahal na prinsesa, ayon kay Wei Yuan, namatay na ang mga bantay ng Her Royal Highness. Paano ka? Nakatakas mula sa mga tulisan. Isang Diyos. Ang Diyos ay sumakay sa bakal na halimaw at dumating mula sa walang hanggan. Sa isang galaw na iligtas ako. Wala akong nakitang anuman mula sa mga Diyos. Ling Er, huwag kang magbula-bula. Ang mga kwento tungkol sa mga Diyos ay walang katotohanan. Paano mo ito maaring paniwalaan? At ng emperador, totoong umiiral ang mga Diyos. Ngunit ayaw ng mga Diyos na makihalubilo. Mundong karaniwang, hindi pa nakapasok sa korte. Ngunit siya ay nagbigay sa akin ng isang banal na kagamitan para sa bansa na sapat upang patunayan ang kanyang kapangyarihan. Sagradong kagamitan. Matagal na akong nakipaglaban sa digmaan. Kaya't nais kong makita ito. Tingnan natin kung anong makapangyarihang sandata yan. Kaya nitong talunin ako, ang 100,000 kawalang dakyan. Ito na yun. Your Highness. Hawak mo ang isang piraso nito. Isang itim na pinagmulan ng apoy. Para lang lokohin ang buong kabisera ng mga opisyal at mandirigma. Talagang napaka-absurd nito. Paano mauunawaan ng karaniwang tao ang mga paraan ng mga Diyos? Tingnan niyong mabuti.
Ang material na ito ay hindi ginto o kahoy. Sama-samang anyo. Hindi makahanap ng malinaw na tahi o mga bakas ng pagyurak. Walang mekanismo. Walang simbolikong aray. Kahit anong paraan, nakakalikha pa rin ng kidlat at liwanag. Ganito kamagaling na Diyos ng likha ng langit at lupa. Hindi ito kayang gawin ng karaniwang artisan. Kalihim ng kagawaran ng paggawa. Lalong tumatanda, lalong nagiging malilimutin ka na. Naipit ka sa mga peke at pabulang palabas na ganito, na nagpapaniwala sa'yo. Ano ang siyam na araw na uod na nagpapalayas ng kidlat? Ang kidlat sa matalim na dulo ay manipis na parang buhok. Nakakatakot tingnan. Pero sa totoo lang, siguro ay hindi pa mapapatay kahit isang manok. Sa ganitong mahina at malambing na kidlat, walang kwenta na sandata pang laban sa bansa. Para kang isang malaking nakakatawang biro. Kung sa tingin ng general ay isang palabas lamang, bakit hindi siya mismo ang sumubo? Sa kapangyarihan ng guro. Bakit naman ako matatakot? Ako'y may kasanayan sa matitinding teknik na hindi natitinag sa mga armas. Gusto kong makita kung ano ang magagawa ng apoy na ito sa akin. Ay! Diyos na kidlat ang nagpakita. Ito ang kapangyarihan ng langit na kayang bumasag sa mga barrier. Nagagalit ang Diyos. Ito. Paano ito posible? Ito ay parang ang Diyos ay humahampas. Kami, mga mortal. Mahal na guro, patawad. Ling-er. Ikaw. Talagang natagpuan mo ang Diyos. Kagalang-galang. Kahit na ito ay tunay na Diyos na kagamitan. Ano naman kung ganoon? Ito ay isang bagay na kayang pumatay. Maaari bang magdala ng daang libong sakong bigas mula sa wala? Maaari bang iligtas ang milyon-milyong nagugutom sa dakyan? Maaari bang labanan ang libu-libong kabayo ng kaaway? Malapit nang bumagsak ang dakyan. May dala kang sandatang nakamamatay. Nagmamalaki ka sa harap ng korte. Maaari bang iligtas ang dakyan? Kakayahan ng guro ng mga Diyos. Lahat ng bagay ay saklaw. Hindi mo kaya itong unawain ng mga taong katulad mo. Walang saysay ang magsalita pa. Kung ang prinsesa ay magpapatawag ng tunay na Diyos upang bumaba at magpapakita ng 10,000 sakong ng pagkain, ako namang magbibigay ng aking buhay sa iyong ulo. Sige, pumayag na ako. Kung hindi makuha ang Diyos, ano ang gagawin ng prinsesa? Dahil gusto ng punong ministro na tumaya, sama-sama akong tataya. CJ, kung hindi makuha ng prinsesa ang Diyos, kailangan niyang magpakasal sa panganay ng matandang ministro. Lahat ng ari-arian ng prinsesa ay ilalagay bilang bride price sa puso ng isang ministro ng An. Prinsesa, magagawa mo ba? Bakit hindi? Maghanda ka at magtanong sa palasyo ng mga Diyos. Agad magpadala ng tao sa kampo ng mga refugee sa labas ng lungsod. Magpakalat ng balita. Sinasabi lang na si Haring Ning ang pangunahin. Nangungulit kay Xiantay na magpadala ng isang tao mula sa langit para magbigay ng pagkain na makakatulong sa kaligtasan. Ginoo, bakit po ganito? Basta't siya ay nasa harap ng daan-daang libong nagugutom na tao at walang maipakitang pagkain, ang dangal ng kaharian ay tuluyang magiging katatawanan. Sa oras na yon, ang galit ng mga tao ay aabot sa rurok. Sa malaking hukuman ng dakyan, kailangan lamang nilang makinig sa akin. Mabilis, umalis ka na. Matalino ang Ginoong Xiang. Aking gagawin ito agad. Narinig mo na ba? Ang prinsesa Xiangning ay magtatanong sa Xiantay. Pakiusap, tunay na Diyos, bumaba ka sa lupa. Para sa mga ordinaryong tao, nabigyan kami ng pagkain para sa kaligtasan. Sinasabing magdadala ng 10,000 sakong bigas. Sana nga, 3 taon na tayong tagtuyot. Kailan ba nag-alaga ang mga opisyal? Sa aming buhay at kamatayan. Sila ay walang ginawa kundi magnakaw ng pondo para sa sakuna. Anong Diyos na bumaba mula sa langit? Kadalasan ay mga makapangyarihan ang gumagawa niyan. Para mapawi ang galit natin at ang gutom natin. Isa lang itong malaking palabas. Ay, kahit na anong sabihin nila, show lang ito. Paano kung may Diyos na talaga na magbibigay ng pagkain? Kahit na makakain lang ng ilang butil ng bigas, ayos na rin. Tama. Tingnan natin kung talagang may pagkain. Mas malaki pa ang sansa na mabuhay pa ang anak ko ng ilang araw. Malapit na ang isang kalahating insenso. Bakit hindi pa rin dumating ang espiritu? Yeah. Sabi ko na nga, nagkukunwari lang ang mga opisyal na ito. Hindi na nga tayo makakain kahit ang balat ng puno. Nandyan pa rin sila sa altar na nagsasayaw ng mga Diyos. Anong mga Diyos na nagdadala ng pagkain? Sadyang niloloko tayo para dito at hintayin ang kamatayan. Walang pakialam ang royal na pamilya sa ating buhay o kamatayan. Mga sinungaling. Sinungaling, sinungaling, sinungaling. Prinsesa Xiangning, lumipas na ang tamang oras. Nasaan ang sinasabi mong Diyos na guro? O sinasabi mo bang ang imperyo ng dakyan ay naglalaro sa buhay ng milyong biktima? Kagalang-galang na Prinsesa Xiangning, nilalapastangan mo ang mga Diyos. Nililinlang mo ang sambayanan. Dahil dito, nagkaroon ng pag-aklas. Mangyaring maglabas ng kautusan ng pagsisisi. Ibalik ang kapangyarihan sa korte. Sa galit ng mga mamamayan, pakiusap, mahal na hari, ilabas ang kautusan ng pagsisisi. Ibalik ang kapangyarihan sa korte. Kayo, pinipilit niyo ang palasyo. Masyado namang mabigat ang sinasabi ng mahal na hari. Ako rin ay para sa dakilang yan, at sa mga mamamayan sa ilalim ng aking pamamahala. Ikaw, tama na. Mangkukulam, sabi mo noon na darating ka kapag kailangan ko. Talaga bang ikaw ay isang panaginip lang ni Ling-er? Isa bang panaginip lang ba si Ling-er? Hindi darating ang mangkukulam. Handa si Ling-er mamatay upang pasalamatan ang mundo. Huwag, Ling-er. Hinahanap niyo ang kamatayan. Sa wakas dumating na sila. Dumating na ang mga Diyos-Diyosan. Hindi ito palabas. Totoo, ang Diyos ay bumaba na. Ganito kalaki ang dambuhalang bakal na halimaw. Hindi ito kayang gawin ng tao.
Hango sa himala, tingnan ang gulong. Mas mataas pa kaysa sa tao. Diyos! Ito ay tiyak na isang Diyos. Nabaliw ka na. Kakatapos ko lang bumalik sa langit. Sinakop ko ang buong supermarket. Hindi pa ako nagsisimulang kumita ng malaki. Dito ka nag-aaksaya ng oras sa akin. Sino ang tutulong sa akin kumita kapag ikaw ay wala na? Tulungan mo akong iligtas ang dakyan. Guro, talagang bumalik ka na. Akala ni Linger ay ayaw mo na sa dakyan dahil sa pagkasira nito. Na ayaw mo na sa amin. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Sinasabi ng guro na babalik siya. Kaya tiyak na babalik siya. Dumating na ang Diyos na buhay. Tumahimik kayong lahat, tiyak na ito ay isang masamang mahika. Bakit nananatiling ganyan ang general? Mga sundalo, makinig kayo. Magbuo ng hanay at patayin ang halimaw na ito. Kunin ang sasakyan ng halimaw na ito. Naiintindihan ko ang utos. Aba. Mag-ingat ka, guro. May mga mabibigat na baluti sila. Mabigat na baluti. Sa harap ng guro. Mga simpleng manok at aso lang yan. Ah, apoy. Natutunaw ang aking baluti. Anong klaseng apoy ito? Hindi matitinag ng tubig. Pati ang bakal na kutsilyo ay naging pula na. Sambang tunay na apoy. Ito ang banal na apoy mula sa langit. Sa isang haplos, ang tunay na apoy ay lumalabas. Susunugin ang masasamang espiritu sa mundo. Ang Diyos-Diyosan ay nagpapakita ng banal na kapangyarihan. Patawarin niyo po kami, Diyos-Diyosan. Tatlong katotohanan ng apoy. Totoo bang may mga Diyos sa mundong ito? Nakapagpapaulan ng kidlat. Nakapagpapaapoy ng tunay. Hindi ako pababayaan ng langit, dakilang kyan. Linger. Talaga bang? Nagdala ka para sa dakilang kyan. Tunay na Diyos ng kaligtasan. Hindi ito maaaring mangyari. Ay, parang pamilyar siya. Hindi ba siya yung araw na sinugod niya ako? At ang pinuno ng prinsesa? Nagkamali po si Xian Senmashi. Palagi po akong nagbabantay sa palasyo para sa hari. Kaya po hindi ako makakatira ng pana sa inyo. Hindi ka namang huli sa prinsesa. Wei Yuan, sa harap ng palasyo hindi mo tinanggap. Sa harap ng mangkukulam, patuloy kang nagdududa at nagsisinungaling. Hinirang na prinsesa, mangkukulam. Lahat ay dapat may ebidensya. Ako ay tapat na naglilingkod sa dakyan, kahit na ikaw ay isang Diyos. Hindi mo maaaring siraan ang kanyang pangalan ng walang ebidensya. Tama, kahit na ikaw ay isang espiritu. Kailangan mong magpakita ng matibay na ebidensya. Kung gagamit ka lang ng iyong kapangyarihang espiritu upang pahirapan, at walang katibayan na nagdidiin sa kanya, para kang isang halimaw na walang puso na pumatay ng tao. Walang saksi. Paano ka nga bababa sa iyong pagiging Diyos? Sa kabutihang palad, bago ako dumating ngayon, naghanda na ako ng husto. Kailangan ng matibay na ebidensya, di ba? Sige. Ngayon, papakita ko sa inyo kung ano ang tunay na makikita. Tingnan niyo kung ano ang tinatawag na pagbabalik tanaw sa langit. Liwanag. Kaya niyang ikulong ang sinag ng liwanag sa loob ng isang parisukat na kahon. Prinsesa Xiangning, huwag kang tumakbo. Isang napakalaking tao ang nakatago. Ang mga Diyos ay nagpakita. Hinahatak ang kaluluwa at boses ng tao. Nakatago sa isang maliit na espasyo. Ito ay isang napakataas na sining ng Diyos. Bulan sa salamin. Lahat ay totoo. Kapangyarihan ng isang engkanto. Kayang baliktarin ang oras at espasyo para maibalik ang katotohanan sa mundo. Tiyak na ebidensya. Sino ba siya? Hindi ba't ebidensya na rin? Pagkuha ng kaluluwa at isipan, ninakaw ang aking kaluluwa. Ginoo, tulungan mo ako, tulungan mo ako. Ang mga rebelde ay naglakas loob na gumawa ng ganitong malaking paglabag sa batas. Hindi sila karapat-dapat mabuhay. Ang mata ng guro ay parang ilaw. Ang matandang ministro ay lubos na sumasang-ayon. Ikaw, mahal na hari. Ako po ay may ipapahayag. Mahal na hari, ako po ay hindi makakapayag sa mga rebelde. Nang hindi sinasadya, nasugatan ko si Wei Yuan at siya'y nahulog. Naway inyong hatulan, mahal na hari. Ginoong punong ministro, ang iyong pagtatanggi sa iyong mga tao ay talagang kahanga-hanga. Talagang maganda ang iyong pagganap. Ngunit baka nakalimutan mo ang isang bagay. Anong ibig sabihin ng iyong kaharian? Ako'y nagdala na ng tunay na guro. Ayon sa kasunduan, dapat mong tanggapin ang parusa. Hindi ba't oras na para ito'y iyong harapin? Sandali lang, iyong kaharian. Ang buhay ng matandang ito ay hindi mahalaga. Hindi na karapat-dapat ikalungkot ang kamatayan. Pero ang alituntunin noon ay kailangang magpakita ang isang engkanto ng 10,000 piraso ng pagkain upang iligtas ang milyon-milyong mamamayan ng dako. Pero kahit napuno ang malaking bakal na kahon, sa dami nito, hindi kailanman kakasyang 10,000 piraso ng pagkain. Kung hindi makakapagbigay ng 10,000 sako, siya ay gumagamit ng mga ilusyon ng isang demonyo. Kahit na mamatay, hindi ako susuko. 10,000 sako. Talaga bang may 10,000 sako ng pagkain na makakapagligtas? Hindi kayang ipasok. Hindi ba't nakakatuwa, pare? Yung truck na yon, maliit lang ang dala. Ako, gumastos ng milyon-milyon. Pinagkaguluhan ko ang ilang pabrika ng bigas. Sa dalang espasyo ko, puno ng bigas. Sapat nang mailibing kayong lahat. Anong kasunduan sa sugal? Anong pinanalo mo sa kanya? Ang mago ay kanina pa pinipilit si Linger. Kung hindi mo mapapasunod, hindi ka magdadala ng 10,000 piraso ng pagkain at supply. Si Linger ay mapapangasawa niya. Yung walang silbi na panganay. Itong matandang ito ay gustong ipasuot sa akin ng itim na bandana. Pupunta na ako. Akala ko ikaw yung nagtatanim ng plano sa akin dito. Sige, ituloy natin ang kasunduan. Pero gusto ko ang iyong ulo, Diyosa. Hindi pwedeng gawing bola. Dahil kasali ang sugal. Gamitin natin ang totoong bagay. Magsugal tayo ng ginto at pilak. Prime Minister, kung talagang makakagawa ang guro ng mga Diyos ngayon, ng 100,000 pagkain para sa mga tao, maaari mong ilabas ang 10,000 tile ng ginto, at 100,000 tile ng pilak bilang alay, bilang kapalit sa iyong buhay. Magtatanong ang punong ministro, kaya mo ba? 10,000 tile ng ginto. Isang tile ng ginto ay 1,000. Pumunta ako dito, basta-basta lang akong nagbilang. Nagkakahalaga ng 500 milyon na. Ayos na, ayos na. Lanan. Ang guro na ito ay medyo pumayag sa mungkahing ito. Nag-alinlangan siya. Gusto niyang gumamit ng pera para makahanap ng paraan para makaalis. Hindi niya talaga kayang magdala ng 100,000 piraso. Ngunit kung ang isang Diyos ay hindi makapaglabas nito,
100,000 piraso ng pagkain. Ibig sabihin yan ay ikaw ay isang masamang ministro na nakasisira sa bansa at nakakasama sa tao. Hindi lang kailangang ipakasal si Prinsesa Xiangning, kundi pati ikaw, isang halimaw, ay tatamaan ng maraming pana. Sang-ayon na ako, pero Ginoo Pangkagawaran, sana ang iyong kaba ng pera ay kasing tigas ng iyong bibig. Kumusta? Narito ang mga pagkain. Ito ay pagkain. Nagpakita ang Diyos-Diyosan. May pag-asa na tayo. Itong metal na halimaw, kahit na kaya nitong hilahin ang kargang parang bundok. Tingnan ninyo, ang bigat ng bigas na ipinamahagi ng pamahalaan para sa sakuna. Pero tingnan niyo itong metal na sasakyan, puno ng mga sako ng nyog na parang bundok. Ang gulong at katawan, hindi pa rin nabasag kahit kaunti. Sa pananaw ng isang matandang ministro, ang laman nito ay hindi talaga butil, kundi napagaan na balat ng trigo. Niloloko niya ang inyong majestad. Niloloko ang mga mamamayan ng dakyan. Alam ko na. Saan ba naman magkakaroon ng ganitong kabutihan sa mundo? Matandang Deng, ganito ang itsura ng malagkit na bigas ng dakyan. Puting mga butil na parang niebe, walang bahid. Paano ito posible? Kahit na ang imperyo ng dakyan, pinakamataas na uri ng alay na bigas, malayo pa rin sa bigas na ito kahit kailan. Ang bango nito, kahit hilaw na bigas, may kakaibang amoy. Ito ay ang sagradong bigas mula sa langit. Nabuhay ako ng higit sa kalahating buhay. Ngayon ko lamang nalaman kung ano ang amoy ng bigas. Ano ang halaga ng pinong bigas? May lakas ng loob akong magtanong. Itong bakal na kariton mo para sa bigas, isa lang ba ang mayroon ka? Nga. Ito lang ang dinala ko. Napakalaking kalokohan. Itong bakal na karwahe, napakalakas. Kaya't kayang magdala ng 1,000 sako. Pero malayo pa sa 10,000 sako na ipinangako mo. Natalo siya, mahal na hari. Hindi niya naipon ang 10,000 sako ng bigas. Ayon sa kasunduan, mangyaring agad na ipatupad ang parusa sa halimaw na ito na nanlilinlang sa hari. Sa lugar na ito, talagang walang 1,000 sakong. Ngunit mayroon tayong ganito karami. Maaaring patunayan na ang guro ay tunay na guro. Ang mga bigas na ito ay dumaan sa mga kamay ng gobyerno, na pinahirapan ng sunod-sunod. Ilan ang makararating sa atin? Sa huli, mamamatay din ako sa gutom. Mukhang isang pag-asa lamang ito para sa akin. Ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. May hangganan din ba? Ang kapalaran ng malaking yaman. Talaga bang dito na magwawakas? Sino ang may lakas na humamon sa Diyos? Nagsimula ang pustahan dahil kay Linger. Pinilit ni Linger na pigilan sila kahit anong mangyari. Mabilis mong gamitin ang kakayahan mong maglakbay sa oras at espasyo para makatakas. Hindi ka dapat mapahamak. Dapat sanang mag-ingat, Siksing. Kung ganun ka, ngayon hindi lang kita papalarin sa laro, kundi gagawin ka pang maganda ang itsura habang nananalo. Lene, maagang masaya si Laudeng, ano? Sino ang nagsabing natalo na ako? Buksan mo na ako. Sapat na ba ito? Kung hindi pa, meron pa ako. Si Lau ay namahala sa salaping panggobyerno ng dakyan ng dekada, pero hindi pa kailanman nakakita ng ganito. Mga pagkain na parang bundok at dagat, higit pa sa 100,000 tan. May buhay na Diyos-Diyosan na darating upang iligtas tayo. Alam ko na ang isang santo. Sigurado akong magagawa mo. Ang pagpapanggap na ito. Pangunahing marka. Magpababa ng walang katapusang bundok ng pagkain. May pag-asa na ang dakyan. Paano mangyayari iyon? Ang mga peking bagay ay tiyak na peke. Ito ay mahika ng mga demonyo, isang ilusyon. Ano itong parisukat na kumikislap ng pilak? Huwag humawak. Bawal humawak. Ito ay hindi talaga pagkain. Ang demonyong ito ay naghalo ng lason dito. Tiyak na may masamang balak siya. Nais niyang patayin ang mga mamamayan ng dakyan. Ginoo, medyo seryoso na ito, hindi ba? Hayaan niyo akong subukan ito para sa inyo. Compressed biscuit. Ang amoy ng mantika ay napakasagana. Anong klaseng putahe ang amoy na ito? Malambot at malutong sa bibig. Puno ng lasa sa pisngi. May ganitong kamangha-manghang sarap sa mundo. Ginoo, kung ikukumpara sa pagkain ito mula sa mga Diyos, noong nakaraan sa harap ng trono, natikman namin ang mga mamahaling pagkain at delicacies, para kaming kumakain ng mga pagkain ng baboy. Ang tamis nito ang sarap, parang ulap na malambot ang tekstura, at ang malakas na amoy ng gatas. Napakasarap ng mga bagay mula sa langit. Sobrang masarap ang karne, at may dala itong kakaibang, sariwang lasa. Kung ikukumpara sa mga simpleng pagkain sa kusina, talagang walang lasa ito. Hindi nakakagulat na pagkain ito ng mga Diyos. Nabuhay na ako ng ganitong buhay. Ngayon lang tayo nakatikim ng masarap na pagkain. Itong pulang laso ay parang nag-aapoy sa dila ko. Ngunit hindi ko kayang itigil. Sarap, sarap. Bumslow ka lang kumain. May himala mula sa mga Diyos. May pag-asa na tayo. Lahat ay nababaliw. Kayo ay nahipnotismo ng masamang kapangyarihan. Nawalan kayo ng katinuan. Ang ganitong kakaibang balat na nasa loob ng bag. Paano ito maaring kainin? Ito ay pagkain ng mga Diyos. Parang may sinisipsip na mula sa langit. Kasinungalingan. Siyempre ikaw itong demonyo na gumamit ng anong uri ng panggagambala. Ngayon ako mismo ang susubok upang ilantad ang iyong tunay na anyo. Laudeng. Kanina, sino ang nagsabi na ito ay lasong nakakapinsala? Ngayon gusto ko nang kumain. Ikaw. Ako'y sumusubok ng lason para sa bayan. Pwede ring subukan ng lason. Dito sa aking tahanan walang utang-utang. Kung gusto mong kumain, magbayad ka. Kunin mo ito. Pinakamahusay na jade ng tupa. Magandang kalidad. Magandang jade pendant. Mahalaga ang jade pendant na nakipagkasundo. Sobrang bango. Bakit ang bango nito? Talo ako.
Kung ikaw ay umamin na talo, Ginoong Punong Ministro, 20,000 tael ng ginto, 200,000 tael ng pilak. Tingin mo ba dapat? Guro Xian. Napakalaki ng halagang ito ng pilak. Maaari bang sa ibang araw na lang? Ang Jin Huwei makinig. Agad na pumunta sa tahanan ng punong ministro. Kunin ang 20,000 tael ng ginto ng guro. 200,000 tael ng pilak. Ang guro ng mga Diyos ay nagpadala ng supply. Ililigtas mo ang mga tao ng Dakian. Ang Dakian ay hindi kailanman gagawa ng paglabag sa kasunduan. Bakit? Ang aking mga gwardiya, hindi ko na sila makontrol. Ano ang nangyayari? Gusto nilang maningil sa akin. Yung kamakailan lang namatay na may apelyidong Wei. Hindi niyo ba nakita? At nakatayo pa rin sa tabi ng Chancellor. Mga kapatid, magbunot na kayo ng tabak. Ikaw, kayo, paano niyo magagawa? Bah, isang buong taon na hindi pa nakakapagpadala ng kahit anong pera. Ang pamilya namin, matanda at bata, hindi makakain kahit ng damo. Binigyan ng Diyos ng pagkain para sa buhay. Gusto mo pa bang sumusunod sa iyo para labagin ang utos ng Diyos at mamatay? Chancellor, gusto mong mag-alsa balutan laban sa kanya. Mahal na hari, pakinggan mo. Ako, bilang matandang ministro, ay walang balak na mag-alsa. Wala akong kinalaman sa rebelde na ito. Handa akong tumanggap ng pagkatalo. Agad akong aalis at ibibigay ito. Ginoo, sinisira mo ang tulay pagkatapos mong tumawid. Nakalimutan mo na ba ang mga nangyari noon? Kami ay nanumpa ng tapat sa aming guro. Nanumpa kaming tapat sa dakilang Qian. Handang mamatay, hindi magpapabaya. Nakapagbigay na. 20,000 ginto. Ayon sa kasalukuyang presyo ng ginto. Pero nagkakahalaga ito ng buong 1 bilyon na. 1 bilyon. Sapat na para mamuhay ng marangya sa ilang buhay. Ang pilak na ito, sa makabagong panahon, hindi ito mabenta ng maayos ah. Mas mabuti pa. Pangalawang pinuno, di ba? Itong 200,000 layang na pilak. Ibinigay ito ng guro. Para ito sa lahat bilang dagdag. Sa sahod at bonus sa taon. Gamitin ito para bumili ng karne. Para makakain ng masarap ang asawa at mga anak. Mula ngayon, sundan ang kanyang majesty at magtrabaho ng mabuti kasama ko. Ang biyaya ng guro ay parang muling pagsilang. Kami ay nanumpa na tapat na maglilingkod sa guro. Nanumpa kaming tapat sa dakilang Qian. Kahit sa kamatayan, hindi kami umatras. Ang mga sundalo ay nakatanggap na ng sweldo. Kailan tayo makakatanggap ng pagkain? Yung makulay na pagkain ng mga Diyos. Gusto ko talagang makagat ng isang piraso. Tama na. Tingnan mo ang mga tingin ng mga opisyal. Ang mga pinong bigas at masasarap na pagkain. Siguradong lahat yan ay kinuha ng mga mayayamang opisyal sa kanilang mga tahanan. Kahit konting bigas lang sana. Makuha natin mula sa kanilang mga daliri. Swerte na talaga ito ng langit. Gold Guard, makinig. Agad na ilagay ang mga panustos para sa sakuna sa sasakyan. Ipadala lahat sa malaking imbakan ng Ministry of Revenue. Ako ang magpaparehistro nito ng mag-isa. Pagkatapos ay ayusin ko ang pagtulong at pagbibigay ng bigas. Magmadali. Sandali lang. Nagkamali ako. Paumanhin. Ibabalik ko. Patawarin mo ako, Diyos. Patawarin mo ang kapatid ko. Hindi niya dapat nilamon ang pagkain ng mga Diyos. Gutom lang siya ng 3 araw. Talagang hindi ko na napigilan. Pakiusap, huwag niyo akong saktan ang kapatid ko. Kung may parusa, ako na lang ang parusahan. Ano bang pagkakamali niyo? Bakit ko kayo sasaktan? Ang mga pagkain ito ay para sa inyo, mga biktima ng sakuna. Ang mga pagkain ito ay ginagamit para sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ngayon ay may milyong biktima ng kalamidad. Dito sa ilalim ng altar ng mga Diyos. Bakit mo pa kailangang ilipat sa iyong imbakan? Guro, ito ay ayon sa batas ng dakilang Qian. Ang bigas para sa mga biktima ay kailangang suriin sa imbakan. At pagkatapos ay ipapasa sa mga opisyal ayon sa mga alituntunin. Huwag mo nang lokohin ako ng ganyang kalokohan. Napasok na kayo sa imbakan nyo. Gaano pa kadami ang natira sa bigas na ito? Sundalo ng Jinwu, makinig. Hindi na kailangang pumasok sa imbakan. Dito na. Ngayon. Ibalik ang lahat ng bigas. Ipamigay sa mga biktima na narito. Bakit ka pa nakatayo dyan? Dumaan ka na at kumuha ng pagkain. Salamat, Diyos. Salamat, Diyos. Salamat, iyong kamahalan. Salamat, iyong kamahalan. Salamat, iyong kamahalan. Salamat, mahal na emperador. Salamat, mahal na emperador. Salamat sa biyaya, prinsesa. Tara na. Ginoo, yung guro. Sa isang galaw, nagdala ng yaman. Sa isang iglap, kumukuha ng kaluluwa. Ang ganitong kapangyarihan, hindi kayang salingin ng mga karaniwang tao tulad natin. Ginoo, yung pinong bigas, tinikman ko. Hanggang ngayon ay may lasa pa sa aking labi. Kung siya talaga ay isang tunay na Diyos mula sa mataas na mundo, bakit natin siya pinagtutuon ng pansin? Mukhang magdudulot ito ng kaparusahan mula sa langit. Tunay na Diyos, matagal na akong nagmamasid sa kanyang tunay na anyo. Hindi siya kailanman nagpakita ng kahit kaunting kapangyarihan. Sa harap ng pang-aasar, gumagamit lamang siya ng mga kakaibang kasangkapan at mga trick, pananakot. Ngunit hindi kailanman talagang ginamit ang mahika ng paglipat ng bundok at pagpuna ng dagat upang lipulin kayong lahat, lalo na kung iniisip niyo na ang hula tungkol sa pagdating ng Diyos sa bibig ni Prinsesa Xiangning ay totoo. Iyan ay walang iba kundi ang kasinungalingan na inimbento ng naunang emperador upang patatagin ang trono na nanginginig sa bagyo na puno ng panganib. Pati ang mga hula ay pawang kasinungalingan. Ang sinasabing Diyos-Diyosan ay isang walang takot na manloloko mula sa kalye. Magpatuloy sa pagsubok. Kailangan kong punitin ang kanyang maskara ng sariling kamay para ipakita ang kanyang tunay na pagkatao. Tuluyan ng mawala ang huling alaala ng mga kapatid na iyon. Halika, tikman mo ang mga merienda mula sa itaas. Siguradong hindi niyo ito matitikman sa dakilang Qian. Manggagamot. Ang lambot nito. Parang ulap sa langit.
Ling-er, lumabas ka muna. May mahalagang bagay akong pag-uusapan ng pribado kasama ang manggagamot. At Emperatrice. Guro. O masasabing. Ginoong Chen-fan. Maaari ba kitang pagkatiwalaan? Mahal na hari, ano ang ibig mong sabihin? Talaga bang kaya mong ipakita ang mga kamangha-manghang bagay ng mga Diyos? Ngunit ang landas ni Ling-er sa paghahanap ng Diyos, mula pa sa simula, ay nakatakdang hindi magtagumpay. Dahil ang tinatawag na pagdating ng Diyos, upang iligtas ang daking, ay talagang isang kasinungalingan na inimbento ng dating emperador noong mga panahong iyon upang patatagin ang kapangyarihan. Maling ang hula. Kaya hindi ka maaaring maging isang engkanto. Ginoo, dahil na lamang ninyo. Gusto mo pa bang maniwala sa akin? Iniligtas mo si Ling-er at naglabas ng 10,000 busong na pagkain mula sa kawalan. Naglitas sa libo-libo at daang-libong mamamayan ng Dakyan. Ngayon, mas lalo pang napalaya ko ang Jin Wu Wei para sa akin. Pero, hindi ko maintindihan. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit mo ginawa ito? Ano ba talaga? Tama ang sinabi ng hari. Hindi ako isang Diyos. Ako ay isang karaniwang tao lamang. Kaya, ang dahilan ko ay napakasimple. Gumagawa ako ng mga ito. Para lamang kumita. At para sa kagandahan. Mahal na hari, mag-ingat sa mga patalim. Nagsisinungaling ka sa mga kamay mo, yung mga mahiwagang paraan. Sa napakalawak na mundo, gusto mo ng karangyaan, at magagandang babae, madali lang yan. Hindi mo na kailangang masangkot sa ganitong mapanganib na sitwasyon sa Dakyan. Isang tao na kayang baguhin ang panahon sa isang salita, pero ayaw namang sabihin ang katotohanan. Naiiwan ang mga ito para sa akin, ay siyang pinakamalaking banta. Lahat ng sinasabi ko ay totoo. Hindi niyo lang naintindihan, haring. Sa mundong ito, mayroon pa bang ibang lugar, mas madaling kumita kaysa sa palasyo? Tungkol sa kagandahan, siya ang pinakamaganda sa buong mundo. Ang pinakamagandang babae, ay hindi ba kayo at ang prinsesa? Bastos. Kahit malapit na sa kamatayan, naglakas loob pang magsalita ng ganitong mga salitang labag sa batas. Talaga bang hindi ka natatakot mamatay? Maaari akong gumawa ng 10,000 sako ng bigas. Malulutas ang krisis ng pagbagsak ng bansa. Siyempre, may tiwala ako. Pagsakop sa Emperatrice. Isang kasunduan na kapwa natin gusto. Ano ang dapat kong ikatakot? Magandang kasunduan na kapwa natin gusto. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko, na mayroong may lakas ng loob, na magsabi ng, napakawalang hiya ng mga salita. Kung matutulungan mo akong linisin ang korte, at ibalik ang kapangyarihan, at buhayin ang dakilang tiyan, ako, maibigay sa iyo ang isang pagkakataon. Hindi, ang pagsakop sa iyo ay isang dating ideya. Ngayon, ayaw ko na. Anong ibig mong sabihin? Kakatapos ko lang gumastos ng malaking halaga para ayusin ang gutom ng iyong kaharian. Sakupin ang Jin Wei. Paglingon ko, sinalakay na ako ng espada sa lig. Paano kung tulungan kita na mabawi ang kapangyarihan, tapos iwan mo ako? Wala akong takot sa kamatayan. Pero hindi ako magiging isang tanga na pinabayaan. Maliban, kailangan ng inyong majestad na magbigay ngayon ng tunay na gantimpala bilang pagpapakita. Sa wakas, ayaw din ng inyong majestad na makita ang dakilang tiyan na ganito, mawawala sa mga traitor at rebelde. Katawan lang, basta't maikakabit ko siya ng lubusan sa aking karwahe ng digmaan at mababago ang kasalukuyang sitwasyong nakatali sa iba, ay sulit. Gusto ko ng pera. Anong ibig sabihin nito? Ngunit halik ng Emperatrice. Hindi naman ito imposible. Guro, nahanap ko na ang mga kayamanan na kailangan mo. Kayo. Ano yon? May buhangin sa mata ko. Sir, tulungan mo ako. Hihipin mo ang buhangin sa mata ko. Itong napakagandang jade na may pulang dugo, ay gantimpala mo sa paglutas ng krisis na ito. Wow! Ang dami ng mga yaman. Swerte natin. Ling-er, para kang diyosa sa puso ko. Ngunit tinutukso mo pa rin ako, Immortal Master. Si Ling-er ay buong mong pag-ari. Ang mga pangkaraniwang bagay na ito, gaano man karami ang gusto mo, lahat ng ito ay hahanapin ko para sa'yo. Si Ling-er, malaki ang enerhiyang taglay ng mga yaman na ito. Kailangan kong magmadaling umuwi. I convert ito sa enerhiya ng proteksyong pader. Uunahan ko na, hintayin mo akong bumalik na may mas marami pang magaganda. Grupo ng Gyu, nakipagtulungan sa ibang pamilya sa Jiangsheng, naghahanda ng maraming bihirang antigong bagay. Kung hindi tayo makakapagbigay, mga nangungunang sinaunang artepakto, pangunahing atraksyon, ang pandaigdigang eksibisyon bukas, tayo ay tiyak na matatalo. Ginoong Su, kulang ang stock. Bakit hindi mo sinabi kanina? Ang ukit ng imperyo ng Dakyan, isang napakahusay na jade na walang halong kulay. Kapag inilabas mo ito, isang piraso lang, ay isang napakahalagang kayamanan. Gino Chen, sa bag mo. Mayroon ka pa bang ilang ganitong bihirang yaman? Ilan pa nga, Ginoong Su? Mas maliit. Mas maliit ang saklaw. Paano? Hindi sapat. Sapat na. Kakayanin na magtayo ng isang museo. Tama nga, halos nakalimutan ko itong malaking bagay. Bato ng manok. Ito, napakalinis na bato ng manok. Paano mangyayari iyon? Professor Tang. Ginoong Chen, ikaw ba ay sa kalagitnaan ng gabi? Nagnakaw sa kaba ng bansa ng Dakyan. Legal na kita. Gino Chen,
Niligtas mo ang buhay ng grupong Su. Magpapadala ako muna ng 10 bilyong bayad sa'yo. Agad na ilipat ang pera. Punta na. Pautangin ang accounting na magpadala ng pera agad. CJ. Tanggapin sa alipay. Nakatanggap na. 10 bilyon. Ito ay 10 bilyon. Kahit na ako'y maging isang asno sa loob ng isang taon, hindi ko pa rin makikita ang ganitong halaga. Nagawa na. Ngayon talagang nagawa na. Mula ngayon, mayaman na rin tayo. Tama, Ginoong Su. May isa pang bagay na gusto kong humingi ng tulong sa'yo. Mayroon bang anuman sa grupo ninyo na mga bagong makabago at kapaki-pakinabang na teknolohiya? Magbigay ka ng 2 para madagdagan ang kaalaman ko. Hindi madaling lokohin ang mga sinaunang tao. Kailangan kong maghanda ng mas marami. Dapat bago at kakaiba ang mga gamit ko. Ang tanong ni Ginoong Chen ay napakaastig. Kamakailan lang ang kumpanya namin ay nakabuo ng isang set na may praktikal na gamit at pang-aliw. High definition high-speed scanner. Nag-scan ng mga sinaunang aklat at scroll. Napakabilis. At may kasamang holographic projection effect pa. Siguro, magugustuhan mo. Ganito kagaling na produkto. Kaya kailangan kong kumuha ng 2. Magkano ito? Malaking tulong si Ginoong Chen sa amin. Itong kagamitan, hindi mo kailangang gumastos. Ibigay na lang namin ito. Manggagambala. Gaano ka pa katagal manonood? Hindi inaasahan. Sinasabi ko, dumaan lang ako, naniniwala ka ba? Ito ay, ang iyong gantimpala. Mahal na hari, dumating na ang oras. Naghihintay na ang lahat ng mga opisyal sa malaking bulwagan. Panahon na upang magtipon. Mahal na hari, sa ngayon may matinding tagtuyot sa Hilaga. Muling binaha sa timog. Ngayon ay walang pondo ang bansa. Para sa dakilang tiyan. Minamahal kong hari, hinihiling ko na buksan niyo ang Royal Private Treasury. Maglaan ng pondo para sa relief efforts. Tumigil, tumigil. Sinasabi nila na para sa dakilang tiyan. Para sa bansa. May mga nangyayari na pinipilit ang kanyang kamahalan na maglabas ng sariling pera. Bakit hindi kayo naglabas ng kahit 1 sentimos para sa tulong? Tama nga. Guro. Huwag kang maniwala sa kanilang mga kasinungalingan. Siyang namamahala sa Departamento ng Pananalapi. Tuwing taon, palaging may kawalan. Sa totoo lang, sa pribadong buhay. Mas marami pang nakokolekta na pera ang katiwalian kaysa sa kaban ng bayan. Hingkod na prinsesa. Paano mo masabi iyan ng ganito? Ako po, walang tinatagong yaman. Walang kahit anong ari-arian. Tapat na tapat ako sa dakilang daan. Sinabi rin ng ginoong punong ministro na siya ay may dalang malinis na kamay. Ngunit pagkatapos matalo sa pustahan, hindi man lang siya kumurap. Basta't inutusan, agad na ipinaalis. 20,000 tile ng ginto. At 200,000 tile ng pilak. Napakayaman ng ginoong siyang. Ikaw na tagapangasiwa. Kalihim ng mga yaman at pagkain ng buong mundo. Maaari pa bang maghirap? Guro, huliin ang magnanakaw at ang ninakaw. Kung wala kang matibay na ebidensya, ito ay paninirang puri sa mga opisyal ng gobyerno. Bakit? Gusto mo bang tumaya sa akin? Kaya ko kung kaya kong. Hanapin ang ebidensya ng iyong katiwalian. Ano sa tingin mo? Siya sa atin mo ako. Talagang nakakatawa. Ang mga libro ng kaban ng yaman ay nag-umapaw. Napakakomplikado. Ang emperatris at ang prinsesa. Nagsaliksik ng lihim sa loob ng maraming taon. Pero wala namang nahanap na katotohanan. Sugal na lang. Kung makakahanap si Ginoong Chen ng matibay na ebidensya ng aking katiwalian, lahat ng aking ari-arian ay kanyang magagawa. Buhay o kamatayan. Ano man ang iyong nais. Ngunit kung matalo ka, at hindi makahanap ng ebidensya, kailangan mong harapin ang kanyang majestad, at magbigay ng higit pa kaysa kahapon, ng mga pagkain ng mga Diyos. Dapat mong ipasa ang lahat ng karapatan sa paghawak ng pagkain. Sa akin. Handa ka bang tanggapin ito? Hindi ko kayang suriin ang mga account, pero kaya ng makina ko. CJ, naging totoo ang pustahan. Hayaan mong matalo ka, ng buong puso at isip. Kumain ng maasim na gulay at piniritong tofu. Hindi kayang lampasan ng emperador ang akin. Tio, bakit ka nandito? Huwag nang mag-aksaya ng salita. Sige na, ihanda mo ang mga libro ng ating departamento para sa guro. Ayusin mo lahat. Tio, yung mga libro ay, tulad ng isang maliit na bundok ang naipon. Paano ito ayusin? Mga gwardya, makinig kayo. Lahat, ilipat nyo ito. Hindi ko alam kung paano. Naghanda ang guro sa mga aklat na ito. Siguradong hindi siya nagplano. Nabilangin ito pahina-pahina. Nakakatakot siguro na ang paring isa. Kailangan pang maghintay dito sa malaking templo. Ng 10 taon, 8 taon. Mali ang sinabi ni Datu Siyang. Paring isa, di ba? May kakayahan siyang makalampas sa langit at lamunin ang mundo. Marahil ay magagawa ni paring isa. Isang-isa silang lumabas. At saka sinabi mismo sa guro, ano ang tama at ano ang mali. Guro, naniniwala si Ling Er sa'yo. Tama ka nga talaga. Ilagay ang libro ng mga account. Talagang kumilos ang mga salita.
15,711 15,000 15,137 15,320 15,007 15,100 Huwag kang magpahuli. Pag natapos mo nang basahin ito, maghanap ka na agad ng iba. Ang dami dito sa tabi. Kahit hindi pa aabot ng 10 taon o 8 taon. Pero kalahating oras pa rin ang kailangan. Magmadali ka na. Ginoo, hindi ka ba nangako ng matibay, na hindi kayang gamitin ng mga Diyos ang kanilang kapangyarihan? Bakit ka naguguluhan? Huwag kang magmadali. Kahit na maayos mo ang mga account na ito, ano naman ang mangyayari? 10 taon ng napakalaking galaw ng pera. Kailangang maghintay hanggang sa taon ng unggoy at kabayo. Talaga, maghihintay hanggang sa taon ng unggoy at kabayo. Sinigang na gulay, kung natanggap mo ito, pakiusap ay sumagot. Guro, ano ito? Sino ang tinatawag na Diyos? Natanggap na. Mayroon bang mga tagubilin? Tulungan mo akong i-cross-check. Ang lahat ng mga talaan na ito, i-analyze at ayusin ito. Sabihin mo sa akin, sa loob ng 10 taon, gaano na karaming pera ang nasa mga tala ng departamento? Ano ang hindi nagmamatch? Natanggap. Kasalukuyan itong sinusuri at inaayos para sa iyo. Nakumpleto na ang pagtatayo ng modelo. Nasa proseso ng paghahambing ng datos. Batay sa malawak na pagsusuri ng datos, ang kabuuang kakulangan sa mga account ay 12 milyong tile ng pilak. Lahat ng kaugnay na peking account, talaan ng yin at yang, senyales ng ebidensya, nakaayos na at nailarawan para sa iyo. Gaano karami? 12 milyong tile. 12 milyong tile ng pilak. Ilan ito sa yuan? Binenta ko na ang napakaraming pambihirang kayamanan. Kakakitaan lang ng 100 bilyon. Hindi pa nga. Yung bahagyang kinita nitong anak na ito sa 10 taon. Malaking kurakot ito, Hindi. Hindi tama. Hindi ito totoo. Ang mga tala ay nahahati sa ilang daang kaso. Paano ito posible na malaman? Paano ito posible? Tapos na lahat. Fake? Lahat ay peke. Ito lahat ay mga bagay lamang sa papel. Sino ang nakakaalam kung ikaw ang demonyong ito? Kung mangyari sa akin, sinasabi mong ako ay korap at tumanggap ng suhol. At nasaan ang mga nakaw na pera? Ipakita mo ang tunay na pera na aking ninakaw. Walang nakaw na pera. Kahit mamatay ako, hindi ako tatanggap niyan. Huwag mag-alala, ipapakita ko ang katotohanan. Siya sa atin. Ipagbibigay alam ko ang utos ko. Agad na suriin. Ang lahat ng ari-arian ng kalihim ng pananalapi. Kahit na kailangan pang maghukay ng 3 talampakan. Dapat ay malaman ko ang lahat ng katotohanan. 12 milyong tile. Nabuwis mula sa nakaraang 2 taon. Hindi pa umabot sa ganitong halaga. Ito ang mga mahal kong ministro. Palagi mong sinasabi sa harap ko. Naubos na ang kaba ng bayan. Walang pera. Mahigit sa 10 milyon na tile ng salaping ginto. Kung hahayaan mong hanapin ko ito at dalhin sa kasalukuyan, hindi pwede. Itong malaking yaman. Kailangan talagang makuha ito ng kaibigan ngayon. Ipinapaabot ko sa inyo, mahal na hari. Guro, sinuri ko ang buong tahanan ng ministro. At lihim kong siniyasat ang ministro. Sa ilang mga kainan sa kabisera. At isang tindahan. Ngunit wala akong natagpo ang malaking yaman. Mga bakas ng paglilipat at ang cellar. Ngunit nakumpirma namin. Nasa labas ng lungsod ang ministro ng tanggapan. Ng isang malawak na pribadong hasyenda. Mangkukulam. Mga kapatid, binusisi namin ang hasyenda. Naghukay hanggang sa pinakaloob. Kasama na ang mga butas ng daga. Talagang walang natagpo ang lihim na silid ng ginto at pilak. Nakita na ng lahat ng mga kasamahan, di ba? Ako'y isang matuwid na opisyal. Ano man ang kapangyarihan, ito ay para sa dakilang tiyan. Para sa kapakanan ng mga tao. Dahil lang ba sa kapangyarihan, maaari nang gawin ang lahat. Kung ganun nga, iyon ay katulad ng guro na nag-imbento ng mga paratang mula sa wala. Ano ang pagkakaiba? Ang guro ay maaaring basta-basta magsinungaling tungkol sa mga mataas na opisyal ng gobyerno. Sayang, wala namang ebidensya. Sa huli, isa lang itong pampublikong kahihiyan. Talaga, walang ebidensya. Gamitin ito para maghanap. Basta may metal. Kahit nakatago sa mga siwang ng bato, maaari itong kunin para sa'yo. Sige po. Bumangga. Ginto. Gintong ladrilyo sa pader. Pagsisinungaling. Ito ay hayagang akusasyon. Sino ang walang pusong tao? Sa gitna ng gabi, lihim na naglagay ng ganitong karaming ginto. Sa pader ng bahay ko. May nagtatangkang manira sa akin, guro. Huwag magmadaling umangal. Katatapos mo lang aminin na ito, ay pag-ari ng inyong manor, di ba? Mahal na mangkukulam, hindi ako kumita kahit 1 sentimo. Hindi ako mangahas. Ang pamilya namin ay mga magsasaka mula pa sa aming mga ninuno. Tunay na takot kami sa kahirapan. Nakikita ko ang napakaraming ginto at pilak. Araw-araw ay balisa ako. Hindi ako mangahas gumastos kahit 1 sentimo. Mahal na mangkukulam. Ayaw, magpakabait ka. Gaano karaming toneladang ginto ito? Mas marami pa kaysa sa huling inilabas ni Prime Minister, na mas marami pa ng ilang beses. Kung maililipat lahat sa modernong panahon, basta-basta lang ang halaga. Siguro ay umabot na sa 20 o 30 bilyon. Swerte tayo, swerte.
Pagsusumite, guro. Ang gamit na ito ay kahanga-hanga. Nasa ilalim ng artipisyal na bundok sa likod bahay kami. Sinasundan ang gabay ng gamit. Nakatagpo kami ng isang napakalihim na silid sa ilalim ng lupa. Sa loob, mayroong isang malaking kayamanan ng ginto, pilak at mga hiyas. Aba, sige, magdala ka na. Talagang yayaman na tayo. Kahit anong nandito, kumuha ka ng kahit isa. Sa modernong auction, dapat milyon ang simula, di ba? Kung pagsasamahin ang mga bagay dito, ayos lang na nagkakahalaga ng bilyon. Pare, ang kita natin dito ay sobrang laki. Guro, ito ay mga dokumento ng bahay at lupa na nakuha sa lihim na silid. Lahat ito ay pag-ari ng ministro ng mga pondo na namamahala sa pinakaabala sa lungsod, mga restaurant, pawn shop at tindahan ng pampaganda. Tinatayang. Bawat buwan, ang kita ay ilang libong tile ng pilak na umaabot sa maraming libo. Grabe, hindi lang sakim itong si Laudeng. Marunong din talagang makipagkalakalan. Ibigay mo na. Mahal na prinsesa, talaga namang ikaw ang aking kayamanan. Nakatutok ang lahat ng mga guro. Lahat ng ginto at pilak ng Jin Wuwei, kasama ang mga lupa at mga kontrata. Babalik tayo sa palasyo upang ipaalam sa emperador. Sa pagkakataong ito, emperador, ano ang dapat mong ipagkaloob sa akin? Ipinapaabot ko sa iyo, emperador. Aking sinamahan ng mga tao upang salakayin ang tanggapan ng ministro. Nakuha namin ang ginto at pilak at mga pambihirang kayamanan. Sa kabuang halaga ng pilak, na 16 na milyong tile. Ginoong ministro, ano pa ang maaari mong sabihin? Punong ministro. Dalhin siya. Pumili ng araw para sa hatol. Pagsasara ng buong pamilya. Punong ministro, tulungan mo ako. Mga nakaraang pangyayari, nakalimutan mo na ba ang lahat? Punong ministro. Oh. Sa pagitan ng kalihim ng pananalapi at punong ministro, may mga lihim pa, hindi pamilyar. Ako at siya ay hindi higit sa karaniwang pagkakaibigan. Umaasa ako na ang mga mahal kong ministro ay magsisilbing babala. Aking sinasabi ng may kapangyarihan, ayon sa naunang kasunduan, ang 16 na milyong tile na ito ay magiging pag-ari ng guro ng mga Diyos. Huwag, mahal na hari, ito ang batayan ng pambansang yaman. Paano natin maaring ibigay lahat sa mga estranghero? Noong naglagay ng pustahan, bakit hindi kayo pumigil? Sino mang tumaya ay dapat tumanggap ng pagkatal. Sino mang magpahayag pa, ay kapareho ng kasalanan ng kalihim ng pananalapi. Maraming salamat po sa inyong gantimpala, mahal na hari. Paano? Gusto rin ba ng ministro na makipaglaro sa akin upang patunayan ang kanyang mataas na moralidad? Hindi na kailangan. Tunay niyang hindi pangkaraniwan ang kakayahan ng alagad. Nawai, magpatuloy kang umiti ng ganito magpakailan paman. Magbiti sa palasyo. 11,600,000 leyang. Dapat ay akin ito. Ngunit lahat ay napunta sa halimaw na yan bilang kasal. Anak, magpatawad ka. Kahit magbago pa ang halimaw na yan ng mahika, hindi pa rin ito mapapantayan ang tunay na ginto at pilak. Mas mabuting humiram tayo sa mga mayayamang pamilya at mga may-ari ng lupa. Hinawakan ng pangunahing kabuhayan ng kabisera. Kahit gaano pa kalakas ang kanyang kapangyarihan, hindi niya magagawang gawing muli ang buong bayan. Sa pagkain, pananamit at pangangailangan. Magandang plano. Tiyak na mas mahusay ka kaysa kina Yawen at Yao. Mga walang silbi. Kapag naipit ang ekonomiya, kahit gaano pa kalakas ang guro, wala namang magagawa. Agad mong tawagin ang mga tagapangasiwa ng pera. Secret mo ito. Sige, pupunta na ako ngayon. Tama. Maglaan ka ng malaking halaga para sa mga mamamatay tao. Yuyu. Hindi ako naniniwala na hindi ko siya mapapabagsak. Kalihim ng kagawaran ng pananalapi. Napatumba ni Chen ang kalaban niya. Walang pakialam ang maituturing na mangkukulam sa kanyang mga gawain. Hintayin lang niya, habang sinusuri niya ang mga utang sa kagawaran ng pananalapi. Hindi makakatakas kahit sino sa inyo. Nagkakaisa ang maituturing na mangkukulam at ang emperatris sa pagpapalago. Malapit nang sumiklab ang apoy. Kayo po ang punong ministro, hindi ba? Tayo'y mga negosyante. Walang ibon na lalabas kung walang kuneho. Punong ministro, huwag nang magpaligoy-ligoy. Diretso na, ano ang gusto ninyong ipagawa sa amin? Ano ang makukuha namin? Mga Ginoo, nasa kamay. Ang buong lungsod ng Beijing. Bigas, harina, langis, at mga pang-araw-araw na gamit. Kailangan niyong ganap na itigil ang supply. At itaas ang presyo, upang magalit ang mga tao. Tama, pagkatapos ng kakulangan sa pagkain, magpapakalat ako ng mga chismis sa buong bayan. Sasabihin nilang ang 10,000 piraso ng panustos na ibinigay ni Shanshai ay hindi tunay na mahika, kundi ginagamit ang mahika ng mga demonyo. Naubos ang mga yaman ng buong lungsod. Nagawa-gawa lamang. Sa oras na yon, magagalit ang mga tao sa buong bayan. At tiyak na sasabog ang galit nila sa palasyo. Ang emperatris ay napilitang harapin ang mga bulong ng sambayanan, kaya't kailangan niyang sariling kamay na hatulan ang guro ng mga Diyos. Maglabas ng kautusan ng pagsisisi. Ang hukuman ay nananatiling sa atin pa rin. Ito ay may panganib na magdulot ng pagkawasak ng pamilya at ari-arian. Ginoong punong ministro, hindi mura ang negosyong ito. Matapos ang lahat ng karapatan sa negosyo sa dakyan, ako, ang matanda, ay magbibigay ng malaking pirma. Lahat ay mapupunta sa inyo. At higit pa rito, habang pinapatigil ang supply, itataas ang presyo ng mga bilihin ng 10 beses. Mga kaibigan, maaari rin kayong kumita mula sa bulsa ng mga mamamayan sa kabisera. Kumita ng malaking halaga. Ang guro ng mga Diyos ay nag-alis ng matinding kasakiman para sa dakilang kiyan. May ambag sa bayan at bansa. Nakikita kong ikaw ay abala sa lumang damit araw-araw. Ako'y naglaan ng isang set ng brocade na kasuotan, bilang munting pasasalamat. Naiintindihan ko ang iyong intensyon, mahal na hari. Ngunit isang set ng damit lang ang nais mong ipagkaloob sa akin.
Kailangan nating magbigay pa rin ng praktikal na gantimpala. Anong gantimpala? Mga bagay ng matatanda, huwag makialam ang bata. Maghintay ka sa labas. Ako ay nakikipag-usap ng lihim sa iyong prinsesa. Nandyan pa si Linger, ang walang hiya, sa labas. Paano ka makakagawa ng ganitong kabastusan? Ibigay mo na ang gantimpala na nararapat sa akin. Bakit ka natatakot? Hindi matatag ang korte. Ang malaking halaga ay tiyak na mapapakinabangan. Parang mga lihim na usapan ng mga magkasintahan. Ibinibigay mo sa akin ang pampubliko. Sadyang ginagamit mo ako bilang panangga. Para tanggapin ang mabigat na pasanin na ito. Nahuli akong nagkakamali. Bakit ayaw mo? Siyempre, pinoprotektahan ng aking babae. Pero itong buhay na ito na nag-aalay ng buhay. Ano ang balak ng inyong kamahalan na gawin bilang pasasalamat? Sapat na ba ito? Sapat na ba ito? Hindi sapat. Hindi sapat. Your Majesty, may malaking problema na po, Your Majesty. Your Majesty, kakabukas lang po ng balita sa akin. Lahat ng tindahan sa Kyoto ay ubos na. Ngayon, tumataas ang presyo sa Kyoto. Sinasabi nila sa labas. Sinasabi nilang gawa ito ng isang espiritu, na nililinis lahat ng mga bilihin. Kasinungalingan lang po iyon. Naiintindihan ko, mukhang ako na naman ang target nito. Kung hindi ako nagkakamali, muli na namang si Prime Minister at ang kanyang mga alipin. Sama-sama tayo para tingnan ang grupong ito ng mga matandang asong ulol. Anong mga kalokohan ang kanilang ginagawa? CJ. Bakit hindi niyo sila nakawan ng 10 tile? Ito ay talagang naglalagay sa atin sa panganib. Ngayon, puno na ang buong bayan ng kakulangan sa pagkain at mahal pa. Ayaw bumili kahit gustong bumili. Dapat lang mamatay sa gutom. Bibili ako. Bigyan mo ako ng 1 takal. Magbabayad ako ng 11 liang. Hindi makabili ng bigas ang lahat. Dahil sa halimaw na yun na nagdulot nito, ang guro ng mga Diyos ay gumagamit ng mahika upang gawing sarili ang lahat ng bigas sa lungsod. Naghahanap ng simpatsya ng tao. Kailangan ng mga tagapagpatay ng demonyo ng bigas. Nasa tamang oras na. Pumasok sa palasyo at ipaalam sa aking ama. Hintayin ang mga opisyal na pilitin ang palasyo. Sunugin ang mga demonyo. Mahal na Ginoo, ang galit ng mga tao ay umaapaw. Kung hindi natin papatayin ang halimaw na ito, ang estado ng dakyan ay mawawasak sa isang iglap. Walang hiya. Ang guro ay biyaya ng dakyan. Sino ang may lakas na humawak sa kanya? Kung hindi makakapagbigay ng solusyon, sa paraan ng pagkain at damit ng milyong mga sundalo at mamamayan, isaalang-alang ang kapakanan ng bayan. Huwag ipagpalit ang kaharian para sa isang demonyo. Mahal na hari, isaalang-alang ang kabuuan. CJ. Sige, isaalang-alang ang kabuuan. Isang demonyo na naman. Hindi ba't ito ang solusyon sa krisis? Ano bang malaking bagay dito? Hindi pa sapat ang pagkatalo. Ikaw, Engkanto. Gamit ang kapangyarihang Engkanto, kinuha mo ang lahat ng kalakal sa lungsod. Paano makakapagpatuloy ang mga tao? Sino ang gumawa nito? Alam na ng punong ministro. Bakit hindi tayo muling tumaya? Ngayon, ang buong. Nakikipagtulungan ang mga pamilyang mula sa Kyoto sa akin. Lahat ng kalakal ay nasa aking kamay. Kahit na makagawa ka ng pagkain, hindi mo maibibigay ang kailangan para sa milyong regalo. Taya tayo. Gusto kong makita ang mga kapangyarihan mo, nilalang. Ano pa ang mga mahika mo? Sige, subukan natin. Maglagay tayo ng malaking taya sa pagkakataong ito. Kung matalo ako, magpapakamatay ako. Kung matalo ka, kailangan mong ilabas ang 200,000 tile ng ginto, 2 milyong tile ng pilak. Kaya mo ba, matandang aso? Ang mga demonyo ay umakyat sa kabisera sa pagkakataong ito. Hindi lang ang kakulangan sa pagkain. Napatigil na ang lahat ng mga bilihin. Kahit maglabas ka pa ng 20,000 tonelada ng pagkain. Wala rin itong kwenta. Walang kwentang walang kwenta. Sabi mo lang kung may lakas kang gawin. Kung hindi ka kaya, huwag ka nang magpapahiya dito. Anong hindi ako kayang gawin? Testigo ang buong palasyo, militar at sibil. Ipinapangako ko sa'yo. Kaya nga, talagang meron ka. 20,000 tang ginto, 20 milyon tang pilak. Matanda ka, ang lalim ng tago mo. Mas malalim pa kaysa sa pinutol ang ulo. Ang ministro ng ugnayang panlabas ay masyadong sakim. Ikaw, nangdaring mo akong lokohin. Mahal na hari, ako'y may dalang malinis na kamay. Ang sinasabi ko, ay ang pagbebenta ng ari-arian ng buong pamilya. Kailangan itong gawin upang makalikom. Wala akong pakialam kung paano ka makakalikom. Naitatag ang kasunduan. Tingnan natin kung paano. Masisira ko ang plano ninyo. Guro, nalilito ka ba? Sa milyon-milyong mga bibig sa kabisera, gaano karaming mga bundok ng butil ang kakailanganin? Gaano karaming mga negosyante? Kahit na mga Diyos. May mga pagkakataon ding nauubos ang kapangyarihan. Chen Fan, masyado kang nagpadalos-dalos sa pagkakataong ito. Ito ay talagang isang imposibleng sitwasyon. Kulang ang supply. Nawala ang mga pinagkukunan. Minsan, wala akong magagawa. Hayaan niyong makita ninyo kung paano ko sinira ang kanilang plano. Sa kasalukuyang antas ng produksyon, basta't sapat ang pera, kayang buhayin ang buong daking ng walang problema. Magsusugal ka sa akin dito. Hindi ba't nagbibigay ka lang sa akin ng pera? Ay, mga Ginoo. Pasensya na. Wala nang stock sa tindahan. Maghanap ka na lang sa iba. Sobrang walang galang, nabulag ka na. Ito po ang guro na humawak sa tindahang ito. Patawad, guro. Maliit na tao, walang nakitang mabuti. Bakit ganito kalaki ang kainan na ito? Tama, kahit na sa mga nakaraang araw, may kakulangan ng mga kalakal sa kabisera. Ito, hindi dapat maging ganito kaubos, di ba? Mahal na guro, pakiusap. Noong nakaraang 2 araw,
Dumagsa ng maraming bagong mukha sa tindahan. Walang sabi-sabi, naubos ang lahat ng stock. Noong una, masaya pa ang mga tao. Pero nang nagpunta silang mag-replenish, lahat ng supplier ay nagsabing may hadlang sa ruta. Kulang ang mga produkto. Talagang naantala ang supply sa atin. Walang paninda, lahat ng kasamahan ay umalis na. Isa na lang ang nagpapabaya. Sa mga tindahan sa kabisera, wala pang balita ng kakulangan sa stock. Pero may mga tao nang nag-ipon ng mga produkto. Talagang handa ang mga taong ito. Alam mo ba kung saan sila galing? Nakita ko ang isa sa kanila. Isa siya sa mga kilalang angkan at mayayaman. Pamilya ng Qian. Guruk yan. Naiintindihan na ni Ling Er. Oh. Kaya nilang mag-alis ng mga kalakal ng ganito kalaki. At putulin ang supply. At itaas ang presyo sa buong lungsod. Tanging sila lamang. Kontrolado ang ekonomiya ng daking. Ng mga makapangyarihang pamilya. Sila ang nagmamay-ari ng bigas, harina at langis. Pati na rin ng mga produktong pampaganda at inumin. Mas may kapangyarihan pa kaysa sa mga ministro sa korte. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Ang mga makapangyarihang pamilya na ito, biglang nag-target sa'yo. Bakit pa ba? May mga nag-aalala na. Walang dapat alalahanin. Akala ng mga taong ito ay matalino sila. Ngunit sa katotohanan, nagbigay sila sa atin ng isang malaking regalo. Malaking regalo. Ginoo, kung ilalabas ng guro, ang napakaraming stock. Kung hindi sila magbenta, tayo ang magbebenta. Hindi ba't agad tayong makakakuha ng buong daloy ng tao sa kabisera? Napakatalino ng guro. Ngunit ang tanong ay saan tayo kukuha ng mga kalakal? Kahit na magawa mong tulad ng pagtatanong sa Sendai at makapaglabas ng 100,000 pirasong bigas. Pero ang mga restoran at tindahan ng pampaganda, mga tea house at palasyo ng salamin, kahit na magbenta ka lang ng bigas, hindi pa rin sapat. Lene, sino ang nagsabi sa'yo na ang tanging alam ko lang ay magbago ng bigas? Pagtigil ng supply. Ngayon, ipapakita ko sa kanila kung ano ang tunay na pagbagsak ng antas. Crystal. Malinaw na parang yelo, napakagandang kristal. Ang isang maliit na tao ay nagnegosyo sa buong buhay niya. Hindi kailanman nakakita ng kristal na kasing kahanga-hanga nito. Mahalagang kasangkapan. Oh, Diyos ko. Parang yebeng puti na napakaliit. Tiyak na walang bahid na mapait na lasa ang pinong asin. At ang malambot na parang papel na puting harina. Mga Diyos na ito, mga espiritu, kahit isang maliit na piraso lang, sapat na upang magdala sa kabisera. Nagdulot ng magnitude 1-0 na lindol. Pero ikaw, talaga namang nag-ayos ka ng isang buong bahay. Hindi ba ito isang panaginip? Huwag nang umiyak, punasan ang luha. Tanong ko sa'yo. Sa mga ganitong hard currency, sapat na ba ito? Ang mga tindahan natin, sapat na, sobra pa. Hindi lang basta nagpapanatili ng tindahan, basta ilabas lang ang mga mahika nitong mga kayamanan. Ilagay sa mga estante. Mabaliw ang buong lungsod ng Beijing para dito. Ang ating threshold ay kanilang tatapakan. Ngunit guro, itong mga Diyos na bagay, ilang inventaryo pa ang mayroon ka? Mukhang marami sa silid na ito. Ngunit kung lahat ng tao sa bayan ay magpapanik buying, hindi ito tatagal ng matagal. Lene, kung kailangan ng inventaryo, mayroon akong sapat. Ang supply ng guro ng Diyos na ito ay walang katapusan. Natatakot lang ako na sa lungsod na ito, kulang ang pera ng mga mamimili sa kanilang bulsa. Ang kapangyarihan ng guro ng Diyos ay walang hanggan. Paano naman natin itatakda ang presyo ng mga banal na bagay na ito? Itatakda ang presyo. Master, yung mga bagay na ito, may kalidad na lampas sa karaniwan. Kahit pa sabihin natin, magtataas tayo ng 4 o 5 beses na presyo, yung mga malalaking angkan ay mag-agawan pa rin. Hindi. Lahat ng bagay. Tumaas lang ng 10% mula sa presyo sa merkado. 10%. Hindi ka nagbibiro, guro. Ito ay mga napakataas na kalidad na bagay mula sa mga Diyos. Tumaas lang ng 10%. Ano ang pagkakaiba nito sa presyo ng repolyo? Walang pagkakaiba sa libreng ibigay. Dahil ang mga tanyag na pamilya ay kusang tumigil sa supply at ibinigay ang buong merkado ng kabisera. Kaya't ang guro ay tiyak na bubuksan ang kanyang bibig at kakainin ang buong merkado. Gamit ang kalidad na tiyak na nangingibabaw, dagdagan pa ang napakababang presyo. Gusto kong ipakita sa kanila na sa mga imbakan ng mga mayayamang pamilya, wala ni isang damo ang mabebenta. Nagbago na ang panahon. Pumunta sa kabisera. Talagang nagbago na ang kabisera. Ang guro ng mga Diyos ay dumating na. Benta natin ay sobrang lumaon. Yung mga tao sa labas ay nag-aantay. Nakapila na sila sa 3 kalye. Lahat ng mga tao sa buong huling lungsod. Ngayon ay mga kliyente na natin. Talagang walang talo ang mangkukulam. Kailangan pa natin magpasalamat ng sobra sa ministro ng panukala. Kung hindi siya nakipagsabuatan sa mga makapangyarihang pamilya para putulin ang supply, paano natin magagawa ito ng ganun kadali na masakop ang buong pamilihan ng Shangjing ng isang sabay? Hindi lang yon. Inihanda pa niya para sa atin 200,000 tile ng ginto at 20 milyong tile ng pilak. Naghihintay ang malaking regalo na kunin natin. Ulat. Kumusta na? Yung tindahan ng halimaw, nakuha na ba ang mga kalakal? Bukas na ba ang Juxian Restaurant? Bumalik kay Xianye. Mga Ginoo. Tanyag ng mangkukulam ay sobrang sikat. Lahat ng tao sa lungsod ay pumupunta sa kanila para bumili.
Anong sinasabi mo? Hindi na ito ang patay na kalagayan ng mangkukulam, kundi ang ating kalagayan. Anong ka ba? Sa tingin ko ngayon, kailangan na siyang alisin agad. Ginoo, kaya niyang magbago ng mga bagay mula sa wala. Ganitong mga kakayahan ng Diyos. Paano natin siya mapapatay? Matagal ko nang nakita ang kanyang tunay na kulay, bilang karagdagan sa paglikha ng ilang, kakaibang mga bagay. Hindi kailanman nagpakita ng anuman. Nakapangyarihang kayang magpatawag ng hangin at ulan. Ang kanyang katawan ay hindi higit pa sa isang mortal. Basta't makahanap ng isang napakahusay na tao, sa hindi inaasahang pagkakataon, maaaring patayin siya, kahit ang Diyos ay mamamatay. Pumunta, palayain si Yuyu. Gusto kong patayin siya. Shenlu, Jack Shenlu isa, Juk Shenlu. Hindi ako ang pwedeng sisihin. Ito ay utos ng hari. Si Mama ang magpapabalik sa iyo sa palasyo. Hindi ako. Kayo dalawa palagi. Nangungopia sa harap ko ng tahimik. Mas maganda pa sana kung harap-harapan. Sobrang na. Akala ko isang taong matuwid. Akala ko, isa ring nalululong sa babae. Isang tamad na walang silbi. Sige na, maliit na Panginoon. Huwag ka nang magalit. Ipakikita ko sa iyo ang nakakatuwang bagay. Ayoko nga tingnan yan. Ito ba ay hindi ang ating kainan? Sino ang taong nakaitim? Paano pwedeng mangyari iyon? Parang mata ng daang milya na engkanto. Ito, yung lalaking nakasuot ng itim dito. Nasa labas siya ngayon. Tinitingnan tayo. Nga, ang mga kaibigan sa labas. Hindi ka ba papasok para uminom ng tsaa? Isara ang mga mata. Tara na. Ang galing. Tinatagan ng isang green na bomba. Hindi pa rin namatay. Talagang karapat-dapat na nangungunang mamamatay tao. Talagang iba ang kalidad ng katawan na ito. Pero, kung sakaling maglabas pa ako ng isang bomba, paano mo muling haharapin yon, Ginoo? Wala kang pakundangan sa laban. Pakiusap, ito ay sayo mismo. Ako ang may kasalanan. Dalhin siya at gamutin siya. Isara sa silid. Gusto kong personal na suriin. Sabihin mo, sino ang nagpadala sa'yo? Ito ba ay mula sa punong ministro? Mayroon bang iba pang kasama? Kung hindi ka magsasalita, kailangan kong, ano ang gusto mong gawin? Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Ano ka sa punong ministro? Shota, kamag-anak, o pinilit na nagbayad para makuha ka? Wala sa mga yon. Ano pa bang maaring ito? Hayaan mong hulaan ko. Siguro hindi naman ito dahil sa utang na loob, di ba? Paano niya malalaman? Wala naman akong sinabi. Guro, marunong ka rin bang magbasa ng isip? Mahirap ba ito? Sining ng pagbasa ng isip, talaga bang siya ay isang Diyos? Kung ganon ako, alam mo ba, ang susunod na plano ng punong ministro? Hindi mo rin alam ito. Kung ganon, alam mo ba, kung ano ang mga lihim ng punong ministro? Hindi mo pa rin alam, wala kang alam. Ano ang silbi mo sa akin? Mas mabuti pang patayin ka. Sandali lang, sabi ko. Ginoo, nasa labas ang tao sa Jukshan Tower. Nananatili kami ng kalahating oras. Narinig ko lang ang isang malakas na ingay mula sa ikatlong palapag. Isang napakatakot na malakas na kalabog. Parang kidlat mula sa langit na dumaan. Ngunit walang ibang nagbago. Malakas na kalabog. Siguradong nakuha ni Wet ang bagay na yon. Tiyak na napasabog yung halimaw na yon ng buo. Gago. Kung totoong namatay ang demonyong tao, ang Golden Guard ng Imperial City, matagal nang nag-alsa balutan at nagsara ng mga daan. Ngayon tahimik na. Malamang si Yuyu ang nagkamali. Ginoo Xiang, para sa bagay na ito, nasa bingit na ng pagkawasak. Ngayon wala nang natirang lihim. Si Chen Fan ay isang, di mapatay na Diyos. Paumanhin pero hindi ko na kayang makisama. Mga Ginoo. Ginoo Xiang, ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Ngayon tayong lahat ay, mga balang sa iisang lubid. Walang sinuman ang makakaalis ng mag-isa. Hindi ako walang daan na tatahakin. Kailangan lang ng kaunting sakripisyo mula sa inyo. Tipunin ang mga pribadong sundalo na inyong pinakain. Ipakita ninyo ang inyong mga kayamanan. Mag-ipon ng sapat na salapi. Sama-sama tayo. Magplano ng malaki. Anong balak ni Xianye? Ngayon, sa labas ng kabisera, nandyan pa rin. Libu-libong mga taong walang makain na nagkakagulo. Gusto kong magbayad kayo para bilhin ang mga bandido sa labas ng bayan sa Heifengzhai. Para makasama ang mga bandido sa mga nakalikas.
at mag-udyok ng kaguluhan, at salakayin ang mga pintuan ng bayan. Kumontak ka kay Hilang. Sabihin mo sa kanya, pag natapos na ang plano, kayamanan at kasaganaan walang katapusang kasiyahan. Pagsabog ng kaguluhan ng ilang libong mga tao. Pero kahit na may kaguluhan, ang mga paraan ng guro ay napakataas. Kung sakaling makapasok ang mga tao, hindi siya matutumba ng mga bandido. Sino ang nagsabi na umaasa ako, na kayang patayin ng mga bandido si Chen Fan? 9,000 mga takas ang nag-alsa. Tiyak na kikilos ang lahat ng mga gwardiya upang supilin. Si Chen Fan ay tiyak na mahihirapan sa kaguluhan sa labas ng lungsod. Ito ay tinatawag na pag-alis ng tigre mula sa bundok. Kapag umalis na si Chen Fan, may paraan na ako para direktang salakayin ang kaaway. Dadaliin ko ang mga sundalo sa palasyo. Pipilitin ang emperatrice na magbitiw. Tatay Lobo. Ganito ang plano. Pagkatapos magtagumpay, ang mga kahong ito ng ginto at pilak ay paunang bayad lamang. Nasa likod si Datu. Hindi madaling harapin ang tungkol sa nakababatang pamangkin. Pagpapasimula ng mga taong walang bahay na sumugod sa kabisera. Ito ay isang napakalaking kasalanan na maaaring magdulot ng kamatayan para sa 9 na angkan. At saka, narinig ko na. Yung mabait na maguna ang apelyido ay Chen ay sobrang nakakatakot. Kahit ang mga kidlat ay kaya niyang tawagin. Ang mga kapatid ko sa Black Wine Stronghold ay may mga pamilya rin. Hindi sila madaling lapitan. Sa ganitong paraan, ayaw na talagang makialam si Uncle Wolf. Kailangan ng dagdag na bayad. Kayo, mga assassin, hindi ba't dapat matigas ang dilan nyo? Bakit ka sumuko ng ganito? Napakabagong isip. Hindi pwedeng manatili. Hindi ako nagbabago. Gamit ng punong ministro ang utang ng aking mga magulang para ipapatay ako. Bagamat ako'y nabigo, sinikap ko naman. Nabayaran na ang utang. Ngayon, kailangan talagang maghanap ng paraan para sa sarili. Kahit na nahuli ako, hindi ako bobo. Ayokong isakripisyo ang buhay para sa isang utang na nabayad na. Pero wala kang alam. Walang silbi kung itatago pa ito. Bukod dito, anuman ang mangyari. Halos napatay mo ako. May silbi ako. Alam ko na kamakailan ay malapit ang ugnayan ng punong ministro. Sa general, alam ko rin na ang tahanan ng mga opisyal ay may malapit na koneksyon sa mga bandido sa labas ng bayan. Mas alam, nagtatago sila ng mga pribadong sundalo. At, batay sa aking pagkakaalam sa punong ministro, siya ay likas na malupit at matatag. Kung mabigo ang pagpatay, tiyak na gagawa siya ng mapanganib na hakbang. Si Yuyu ay humahanga sa walang kapantay na kapangyarihan ng guro. Nais kong sumunod sa'yo, maging isang malapit na bantay. Anuman ang utos, talagang walang kasinungalingan. Kaya't kunin ang maganda at bihasang tao. Bilang bantay, ayos din naman. Guro. Linger, anong iniisip mo? Ganoon ba ako? Sumama ka sa akin. Kailangan mong sundin ang aking mga alituntunin. Ito ang unang alituntunin na ibinibigay ko sa'yo. Kapag sinuot mo ito, ikaw ay akin na. Kung magtatangkang bumetray sa akin, papatayin kita. Naiintindihan mo ba? Kung mayroon kang pag-aalinlangan o pag-aalsa, ang pulseras na ito ay tiyak na magsisisi ka. Yuyu, sumpa mong maglilingkod hanggang kamatayan. Paring sagrado, may malaking problema. Milyon-milyong mga taong walang tahanan sa labas ng lungsod ay biglang nag-alsa. Para bang nababaliw. Sobrang atake sa Timog Pader. Hindi na makayanan ng mga kapatid sa pader. Biglang nagkaroon ng kaguluhan. Malamang na may kinalaman ang punong ministro at pinapalis ang tigre mula sa bundok. Ang pag-aalsa ng mga tao ay isang palusot lamang. Ang tunay na balak ng punong ministro, marahil ay, samantalahin ang pagkakataon na clear ang Gold Guard. Diretsong pasukin ang Huanglong, sunggaban ng Emperatrice. Ikaw ang nanguna sa mga elite ng Gold Guard. Mabilis na rumesponde sa palasyo. Ipagtanggol ang hari. At ikaw dito. Gago ka ba, sir? 100 tao. Pupunta para supilin ang 10,000 nag-aaplas na mga tao. Mababaliw ka at mamatay sa kanila. May mga paraan ang guro ng mga Diyos para ayusin ang isang grupo ng mga tanga. Kailangan mong makabalik ng buhay. Kung hindi, kahit bilang multo, kakagatin ka ni Linger. CJ. 100 tao ang sumusunod sa akin, papuntang timog na pinto. Mga kababayan, ang matinding tagtuyot ay hindi talaga natural na kalamidad. Ito ay gawa ng demonyong guro sa lungsod, na humigop sa dragon vein at enerhiya ng lupa ng dakyan. Ang demonyong guro ay nagsara ng mga pinto ng lungsod, upang tayo'y maipit, mamatay sa labas bilang handog. Wasakin ang pintuan ng lungsod, magnakaw ng pagkain, uminom ng sabaw at kumain ng karne. Wasakin ang pintuan ng lungsod. Siya ang demonyong guro, patayin siya. Kumilos na. Buhos ng tubig. Ito ay buhos ng tubig na umaagos. Ang guro ay ang tunay na dragon na bumaba sa mundo. Baliw. Ano bang pakialam sa dragon na yon? Lahat ng hindi nagpapahintulot sa atin na mabuhay ay mga halimaw. Tayo'y bumangon at lumaban. Lahat itaas ang mga ulo. Huwag kang magpatira pa. Pinapayagan kayong magbenta ng anak na lalaki at babae na nagugutom hanggang sa mamatay. Hindi ito sakuna, at hindi rin ito mga engkanto o demonyo. Ito ay isang kalihim na nakapangurakot lamang, na nakapangurakot ng milyong-milyong layang na pila. Ito ay isang pakikipagtulungan ng ilang angkan. Mas gugustuhin kong hayaan ang mga butil na mabulok sa lupa, kaysa ibigay sa inyo ang isang kutsarang mainit na lugaw. Nakasakiman. Sino ba talaga ang
Humihigop ng lakas ng lupa ng dakyan. Ako ba? O sila? Walang silbi ang pag-iyak. Ang pag-iling ng buntot ay hindi makakapagbigay ng pagkain. Ang lahat ng ginagawa ng guro ay upang mabawi ang ugat ng dakyan mula sa mga vampira. Hindi ako namimigay sa mga kawawa. Ngunit kailangan ko ng mga manggagawa na makakalikha ng mundo. Nasa labas ako ng lungsod, naghahanda ng napakalaking pabrika ng semento, pabrika ng sabon. Huwag mong sabihin kayo ay 20,000. Kahit na 20,000, tatanggapin ko pa rin lahat. At basta't makapasok sa pabrika para magtrabaho, may libreng pagkain at tirahan. Gusto kong ipakita sa inyo na sa sariling mga kamay nyo kayo dapat umasa. Tumayo at kumain. Ito ang unang trabaho sa pabrika. Unang pagkain sa trabaho. Kumain. Matamis, malambot at matamis. Talagang pagkain ng mga Diyos. Haring Dragon, mayroon akong lakas para makapasok sa pabrika. Ayaw ko ng sahod. Basta't kumain lang ako ng isang kagat ng Engkanto na biskwit araw-araw. Piliin mo ako, Engkanto. Matanda na ako, nagkamali ako sa mata ko. Ang Engkanto ay nagbigay sa atin ng pagkakataon. Hinalughob namin si Maestro gamit ang pala. Talagang kaming mga patay na. Hindi tama to. Noon, ang gusto lang namin ay makakain. Hindi namin plano ang mag-alsa. Sino ba sila? Sino yung kanina ay palaging nasa gitna ng tao? Sumisigaw ng malakas. Sinasabing ni Sangkuno ay nilamon ang enerhiya ng lupa. Sino ba ang nagpilit sa atin na siraan ang pader ng lungsod? Nga. Kanina sa labas, yung mga banyagang iyon, palaging nag-aaway sa apoy. Tama. Yung Scarface na yun ang nagsinungaling sa amin. Hindi sila nagtatakbuhan dahil sa kabuluhan. Sila ang nagsimula ng gulo. Nais nilang saktan tayo at si Maestro. Tara na. Dahil na itatag na. Mga kapatid, magpapakasip tayo. Patayin ang mga mangkukulam. Isang grupo na puro pawang panlilin lang ang alam. Mga tanga lang. Para sa mga maruruming bagay, kailangan ng pinakamataas na presyon ng tubig. Hawakan mo yan. Tumakbo. Mabilis na tumakbo. Mag-iwan ng 10 kapatid dito. Panatilihin ang kaayusan sa pagkuha ng trabaho. Sama-sama, habulin ang natitira. Dapat tanggalin ang ugat ng problema. Sugod. Ang tubig ng demonyong iyon ay talagang nakakabaliw. Buti na lang mabilis akong nakatakbo. Kung hindi, tiyak na. Madadampot ako sa labas ng bayan. Boss, napaka nakakatakot ng mga paraan ng demonyong guro na yon. Kung sakaling siya, mahabol tayo sa ating kuta. Ano ang gagawin natin? Hahaha. Ano bang ikinakatakot? Ang ating Black Wine Stronghold ay nasa isang mapanganib na lugar. Madaling ipagtanggol, mahirap atakihin. At saka, sa ating ngayon ay may libu-libong mga kapatid na handang lumaban. Bakit tayo matatakot? Kapag nangyari ang insidente sa lungsod, walang mag-aalaga sa atin. Kaya't dadalhin natin ang mga totoong ginto at pilak na ito. At umatras mula sa lihim na daan sa likod ng bundok. Lumipat ng bundok. Magpatuloy sa masarap at masaganang buhay. Matalino ang boss. Sumunod sa boss para sa masarap at masaganang buhay. Matigas ang shell ng pagong. Napakadelikado ng terrain dito sa bundok. Kung atake, tiyak na maraming casualties. At saka, hindi bababa sa 1,000 tao ang nandoon. Kaming mga tao rito, mukhang hindi kami kakain ng sapat. Mas mabuti pang bumalik na ang guro sa bayan at magdala ng mas maraming tao. Sobrang abala. Lahat bumaba na. Panoorin niyo ako. Makinig kayo sa mga tao sa loob. Naku, niyurakan na kayo sa akin. Ilagay ang mga armas. Itaas ang mga kamay at ipatong sa ulo. Mag-line up at sumuko. Hahaha. Anong sinasabi niya? Mga ilang tao. Nabuo nila ang aming higit sa 1,000. Parang tanga yata yung mangkukulam na to. Boss. Nakahabol na yung mangkukulam sa paanan ng bundok. Anong kinakatakutan mo? Ilang sundalo ang dala niya? Mga ilang do silang nakabalyero. Pero, nagpalabas siya ng isang malaking grupo ng mga kakaibang ibon ng bakal na papalapit sa ating kuta. 10 tao ang gustong sumalakay sa kuta ko. Ibon ng bakal. Anong silbi ng ibon ng bakal? Maaari ba nitong talunin ang higit sa 1,000 kapatid natin? Buong buhay na pinatay pa rin. Tuloy na magpatugtog. Tuloy na uminom. Anong klaseng bagay ito? Bakalyang bakal.
Kumusta sa labas? Parusa mula sa langit. Ito ay parusa mula sa langit. Tapos na lahat. Guro, patawarin mo ako, guro. Lahat ng ginto at pilak ay ibinigay ng punong ministro. Nauunawaan ko na ako'y nagkamali. Nabulag ako ng mantika. Humihingi ako ng awa mula sa guro. Bigyan mo ako ng pagkakataon na mabuhay. Hindi ko magagawang sabihin na patawarin. Ang mga taong namatay sa labas ng pinto ng lungsod dahil sa inyo, patawarin. Hindi ko rin magagawang sabihin. Sa mga taong ninakawan niyo noon, patawarin. Hindi niyo talaga alam kung nagkamali kayo. Alam lang ninyo ay malapit na kayong mamatay. Ilipat ang ginto at pilak. Bumalik sa bayan. Sugurin ang mga kaaway. Eik, Tatay at Yaozu. Abala sa paghahanda ng rebelyon. Tayo, mga anak ng pamilya. Anong ginagawa dito? Tanga. Pinapunta tayo ni tatay dito. Para bantayan yung demonyong mago. Kapag nakita natin siyang bumalik, agad nating report kay Yaozu. Yun. Ano ba itsura ng isang immortal? Immortal. Siguradong isang matandang may puting balbas. Tumingin ka lang sa mga matandang iyon. Magkano ang 1 kilo ng pakwan? 2 tael ng pilak bawat kilo. Parang ginto ang balat ng pakwan mo. O ginto rin ba ang laman nito? Ngayon, ang gulo-gulo sa bayan. Saan ka pa makakakita ng pakwan? Mahal na, pero mahal din ako. Pumili ka ng isa para sa akin. CJ. Ano sa tingin mo dito? Mature na ba ang pakwan na ito? Naghahanap ka ba ng gulo? Gusto mo ba? Kung gusto mong maging hinog ang pakwan, kailangan ko talaga ito. Ano ang gagawin kung hindi ito luto? Kung hindi ito luto, kakainin ko ito. Siyempre, masaya na ako. Timbangin. Ano ang tinimbang? Bibigyan mo ako ng 10 tael na pilak. Hindi mo naman alam kung paano gumamit ng timbangan, di ba? Gusto mong maghanap ng gulo, no? Huwag ka nang magpahuli, umalis ka na agad. Kung hindi, papaluin kita hanggang sa mapatay. Kayo ay mga tao mula sa huwad na pamilya. Alam namin na kayo ay mula sa huwad na pamilya. Pero naninira pa rin kayo ng aking prutas. Nagpapakita ng lakas. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Tumigil ka na. Punta ka sa bahay nila at utusan mong saktan sila. Kadalasan, ako at ang kuya ko lang ang nananakit ng iba. Ngayon, ikaw pa ang nakakaabala. Sige, mamatay ka na. Pasensya na, huwag kang pumatay. Siguro abala na ang gabinete ng ministro ngayon. Kayo pa ang may oras dito para magbenta ng pakwan. Sinasabi ko. Sila ang aking nakababatang kapatid at ang aking ama. Pinapanood nila tayo dito. Kapag nalaman nilang bumalik na ang Immortal Master, agad nilang ipapaalam sa akin ang tungkol sa ikatlong kapatid ko. Tiyak na naghahanda na ang huwes ng tahanan. Buti na lang at nakabalik tayo agad. Dalhin nila sila. Kunin mo rin yung tinatawag na sandi. Pumunta ka sa palasyo at hanapin ang kanilang ama. Dapat buo ang pamilya. Anong gusto niyong kainin, Ginoo? Narinig kong mayroong tinatawag na Hong Xiao ni Rupaw Mian dito. Masarap daw ang lasa. Bigyan mo ako ng isang mangkok. Talagang nakakadiri ang pamilyang iyon ng asong ministro. Nagnakaw na ng hindi mabilang na yaman ng bayan. Tama. Ang tahanan ng ministro ay palaging nang aapi sa mga lalaki at babae. Kumukonekta ang mga opisyal sa mga negosyante. Ngayon, natalo sila sa pustahan. Talagang karapat-dapat sila. Ano ang balak mong gawin? Ako ang pinakaayaw kumain ng sibuyas na hiniwa. Kung sakaling ihain na, may konting sibuyas na hiniwa sa beef noodles. Ako'y magagalit. At sisigawan kita. Sadyang nagpunta siya para magpasabog. Huwag magpadalos-dalos. Hintayin mong bumalik ang mangkukulam. Nakita ang instant noodles na ito. Walang sibuyas. Pero hindi ako kumakain ng baka. Sandali. Mahal na Ginoo. Walang baka sa noodles na ito. Bumubula ka. Walang baka sa braised beef noodles. Nilagang baka na may sopa. Ilan lang itong mga tuyong piraso ng karne. Walang karne ng baka talaga. Ayos. Hindi ako kakain ng noodles. Hala. Saktan mo ako. Sino ka ba? Alam mo kung sino ako? Kuya. Pangalawang kuya. Yaozu. Tigil na natin. Puno ng mga immortal na guro ang labas. Kami. Talo na tayo. Kung magre-rebelde ka, sila ay magiging mabagsik sa pag-atake. Paano naman ang isang immortal? Kakausapin ko lang yung babae. Biro lang yun. Hindi ko siya nilapitan ng kahit anong saktan. Bakit mo ako tinatamaan? Ano ba? Tikman mo. Ayoko kumain.
Tikman mo. Masarap ba? Kaya't oras na para magbayad. Ibigay mo. Hindi ba't isang bowl ng noodles lang yan? Ibibigay ko. Kulang. Kulang. Ito ay isang bangnote na nagkakahalaga ng 500 tile. Kulang para makabili ng isang mangkok ng pansit. Kulang. Kulang. Ang pakwan nyo. Nagtatangkang ibenta ng 2 tile ng pilak bawat kilo. Ang aking mukhang Diyos na nilikha ng langit at lupa. Kahit magkano ang halaga mo, hindi ito mahal. Sapat na ba? Hindi sapat. Ibigay mo lahat. Sapat na ba? Sapat na. Huminto ka. Bakit? Nabayaran na ang pagkain. Bakit hindi pinapayagang umalis? Kakakain lang niya ng 2 mangkok ng noodles. Isang mangkok lang ba ang binayaran? Kumain siya. Tama. Kumain ng 2 mangkok pero isang mangkok lang ang binayaran. Sigurado ka ba? Ito ang anak ng pangkagawaran ng huwes. Ang matapang na mungkahing. Paano pwedeng kumain ng 2 mangkok ng noodles? Pero bayad lang sa isang mangkok. Sigurado ako. Huwag kang magpanggap. Kumain lang ako ng isang mangkok. Kagabi ay naibigay ko na rin. Yung pera para sa isang mangkok. Nakain ko ang 2 mangkok ng noodles. Pero binigyan lang ako ng pera para sa isang mangkok. Maliit na Ginoo. Hindi mo ba inaapi ang taong matyaga? Kain lang ako ng isang mangkok. Ng noodles, yun lang. Paano mo ito patutunayan? Patutunayan ko sa'yo. Ihahayag ko sa'yo. Isa ba o 2? Mali ako. Pakiusap guro, patawarin mo ako. Sa hinaharap, sino ang mangaha sa aking restaurant? Sa aking teritoryo na gumawa ng masama. Gagawin kong maranasan niya ang sakit ng masama sa kanya tulad ngayon. Damain niya ang kirot ng pagiging masama. Sige lang, mago. Akala mo nanalo ka na. Hahaha, ang tatay ko at ang general ay. Nagpapunta na ng mga sundalo papunta sa palasyo. Kamatayan ang naghihintay sa emperatriz. Natalo ka. Ay. Kaya kailangan kong dalhin kayong 3 walang kwenta. Italiin ang 3 anak ng mayayaman na ito. Dalhin sa harap ng palasyo. Tara, gusto kong makita. Harapin ang sariling dugo at ang kapangyarihan ng imperyo. Paano kaya pipiliin ng malamig at sakim na punong ministro na aman nyo? Talagang mahirap hulaan. Dalhin mo ako. Bitawan mo ako. Umalis ka, tapos ka na. Chen Fan, walang silbi ang pagdakip mo sa amin. May mga ilang libong pribadong sundalo ang tatay ko at ang general. Matagal nang naharang ang daan papuntang palasyo. Ganap na itong na-block. Mula dito papuntang palasyo, nagtayo ang general ng 18 checkpoint. Puno ito ng mga mabibigat na sundalo at mga kabayo. Sa mga ilang dekada mong tao lang ito. Kahit pa magpakalupang lupa ka, di ka makakatakas. Talaga ba? Hindi ba ito yung malaking kahon na ginagamit mo sa pagdadala ng pagkain? Yung malaking bakal na kahon? Inaasahan mo bang ang mabigat na kahon na ito ay magdadala sa iyo upang makalusot sa malalaking kahoy habang umaatake? Tama nga. Nakahula ka talaga. Sakay na lahat. Sobrang nagmamalaki ang general. May 3 pader sa loob at 3 pader sa labas. Nagtayo ng 18 hadlang para lang pigilan ng isa. Isang engkanto na nagpapanggap. Talaga bang kailangan? Sabi ng general. Napaka makapangyarihan ng demonyong guro. Mag-ingat tayo. Anong demonyo? Sa depensa natin. Huwag nang magsalita ng isang demonyong guro. Kahit na isang buong puwersa ng mga kabalyero ng bakal ang dumating. Hindi tayo makakapasok kahit isang hakbang. Ano itong halimaw? Inutusan tayo ng general na gamitin ang ating katawan upang harapin ito. Anong harapin? Tumakbo na. Anong nangyayari? Itigil mo, tumigil ka. Nasa harap ng pader ay ang pader ng palasyo. Huminto ka na. Gusto mo ba kaming dalhin sa kamatayan? Alam na natin. Ang pinakamaikling linya sa pagitan ng 2 puntos ay diretsyo. May sasabihin ako. Nais kong a-report ang pagkakaroon ng koalisyon at katiwalian ng kasalukuyang punong ministro at ang lihim na pakikipagsabuatan sa mga angkan sa monopolyo ng bigas sa kabisera. Ito ay ebidensya ng paggamit ng kapangyarihan ng punong ministro sa pagnanakaw ng pondo ng Estado. Bawat isa sa mga ito ay isang kasalanan na hindi mapapatawad. Mangyaring suriin ito ng inyong kamahalan. Nasaan ang punong ministro? Bakit hindi siya nagpapakita sa malaking pulong ngayon? Bakit siya nahuhuli at hindi pa rin nagpakita? Nagmamalaki po akong bumati sa inyong kamahalan. Ito pong mga ebidensya sa aklat ng punong ministro. Ano po ang masasabi ninyo? Kayo po ba ay umamin? Ako po. Ay walang masabi. Ngunit ako po ay tumatangging umamin. Ano po ang ibig sabihin nito? Kahinaan ng hari at pagkawala ng kapangyarihan. Pagkakatiwala sa mga engkanto. Nagdadala ng kaguluhan sa pamahalaan. Nagpapabahala sa puso ng mga tao sa dakilang daan. Hindi matatag ang bansa. Ako ay magpapahayag sa hari. Para sa kapakanan ng dakilang daan. Mahal na hari, maghandog ng trono at magpasalamat sa kabutihan. Chancellor, nais mong magrebelde. Hindi ito rebellion, kundi paglilinis ng paligid ng hari. Tama, nais lang naming linisin ang paligid ng hari. Alisin ang mga masasamang tao na nagdudulot ng kaguluhan sa pamahalaan. Tungkol sa iyong majestad, hindi ka namin pinatay. Kundi pinatay ka ng masamang tao na iyon ng guro ng mga Diyos. Tama nga naisip ng Immortal Master. Talagang nagmamadaling mga aso sila para pilitin ang palasyo.
Ginoo, ikaw rin ba ay magrerebelde? Hinggil sa hari, hindi ko talaga gusto. Ngunit Ginoo, ang punong ministro, ay nagbibigay ng sobra-sobra. Sa oras na ito, sa labas ng palasyo, matagal nang naalis ang mga gwardiya ng puti. Hindi may papasa ang balita mula sa palasyo. Sinasabi ko sa iyo, mas mabuti pang sumunod ka. Ibigay mo na ang iyong posisyon. Kayo ay walang kaparis sa ganda ng prinsesa. Kung nais mong magpasakop sa akin, maaari kong bigyan kayo ng daan upang mabuhay. Ikaw, taksil at salot. Hindi ka ba natatakot? Kung hindi mo alam ang tama at mali, huwag mong sisihin ang matanda kung hindi ka magpapakita ng awa. General, umpisahan na. Walang hiya. Huwag kayong pumunta dito. Ginoo ng kalihim. Ang emperatrice ay sayo. Ang prinsesa, kukunin ko na. Itong babaeng ito ay pinahiya ako sa harap ng mga ministro. Nawala ang aking dangal. Kapag nahuli ko siya, kailangan kong turuan siya ng mabuti. Prinsesa, ang hawak mong panggatong ay talagang kahanga-hanga. May taglay itong kidlat. Ngunit kung hindi kami gagamit ng mga bakal na kagamitan, upang maiwasan ang pagdampi, ano ang magagawa ng iyong kulog sa akin? Ang sakit ng mga mata ko. Huwag kang lumapit. Ang mga kagamitan ng prinsesa ay maaaring magbuga ng nakalalasong ulap. Huwag na huwag lalapit. Ito ang kagamitan na ibinigay sa akin ng guro ng mga Diyos. Tingnan natin kung sino pa ang may lakas ng loob na magpakaswail. Prinsesa, akala mo ba hindi namin kayang gawin ang kahit ano sa'yo? Ikaw ay kasuklam-suklam. Talagang handang-handa ang inihanda ng punong ministro. Mukhang matagal na itong pinaplano. Lahat ng ito ay dahil sa'yo at sa halimaw na yon na pinipilit ako. Matagal nang pinag-aralan ng matanda ang mga guro ng Diyos. Yung mga taktika sa mahika ng halimaw na yan. Lahat ay mga panlilinlang lang na nakakapanakit kapag malapit. Mga ilusyon lang. Basta't hindi ka malapit. Walang magagawa ang kanyang mga kasangkapan sa mahika. Nis, kagalang-galang na prinsesa. Sinasabi ko lang ang totoo. Pero ngayon, hindi na kailangang pag-usapan pa ito. Walang na itong kabuluhan. Kagalang-galang na emperatrice, patuloy kang nagsusumikap. Ngunit ang totoo, gusto mo lang magpahaba ng oras. Hintayin mong dumating ang halimaw na yon upang iligtas ka. Sayang, ngayong araw, nag-alsa ang mga taong palabas sa lungsod. Naipit na siya ng husto sa mga taong nagpoprotesta. Ngayon, hindi na niya kayang protektahan ang sarili. At higit sa lahat, naayos ko na ang plano para sa mga angkan. Ang mga mamamatay tao at ang hukbo ng general ay nasa daan patungo sa palasyo, na naglatag ng 18 antas ng hadlang. Kahit sa labas ng palasyo, ngayon ay napapaligiran tayo ng 10,000 sundalo. Huwag nang banggitin ang mga tauhan ng halimaw, na may ilang dosenang mga ginto ng gwardya, kahit na meron siyang 1,000 mandirigmang kabayo, na gustong pumasok sa palasyo, at pumasok sa dambana, ay hindi talaga posible. May malaking halimaw na dumaan. Sabi ko na hindi ako isang Diyos-Diyosan. Nandito na kami papunta sa palasyo. Nagtayo ng 18 mabibigat na hadlang. Sa labas ng palasyo, may higit sa 10,000 sundalo ang nakapaligid. Paano ka nakapasok dito? Paano ka nakapasok? Sa tingin mo, sa labas, yung mga kahoy na panghadlang, kayang pigilan ang 50 toneladang mabigat na makina. Anong silbi ng laki kung ganoon? Sa makitid na bulwagan na ito, hindi mo maipapakita ang iyong lakas. Kahit na makapagligtas ka sa sarili mo, kaya mo bang protektahan ang emperatrice at prinsesa sa likod mo? Sa labas, ang 10,000 sundalo ay nakapaligid na parang bakal na bariles. Nasa akin ang bentahe. Guro, ano pa ang magagawa mo? Dalhin mo ang kanyang magandang anak. 3 tunay na dugo at laman, at ang kapangyarihan ng dakilang tiyan. Ginoong punong ministro, paano ka pipili? Tatay, tulungan niyo ako. Itong halimaw na ito ay nais kaming patayin. Bumaril kayo. Tatay. Para sa walang hanggang dominasyon, karaniwang sakripisyo ay sulit. Anak ko. Aking tatay ay alalahanin ang inyong mga nagawa. Ibigay mo sa akin. Ingat ka, guro. Sugod sa ulo. Hindi makalusot. Mayroon siyang sinasabing, katawang hindi natitinad. Mayroon akong ilang libong sundalo sa likod. Kahit na isang tao, isang laway. Maaari din kayong malunod ng buhay. Sino ang makakahuli sa emperatrice at ulo ng mangkukulam? Bibigyan ko ng 10,000 pirasong ginto. At titirahin bilang isang marangal na pamilya. Ngayon, wala nang atrasan. Lahat sumugod. Taktika ng dagat ng tao, di ba? Kaya't gusto kong makita kung mas marami ang tao ninyo o mas marami ang bala ko. Pumunta ka sa impyerno. Tumakas ka. Saan ka pupunta? Mas mabuti pang ihatid ko kayo. Kayong mga wod. Mabuhay ang aming emperador. Mabuhay. Ang paringdiwa ay walang hanggan. Yung bagong lutong na bao ng paringdiwa. Kunin mo, tikman mo ang dalawa.
Naway ligtas ang paring diwa. Maraming salamat, paring diwa. Sa malaking daan ay may magandang buhay ngayon. Ito ay para sa'yo. Salamat sa'yo sa pagpapakain sa mga tao. Simula nang dumating ang guro mula sa langit sa dakilang tiyan, ang nakabibining katahimikan ng kaharian na ito, ay sa wakas ay nabuhay muli. Hoy, bilisan mo. Sinasabi ko po, mahal na hari, ang guro mula sa langit. Ang mga pagbaha sa timog ay ganap ng huminto. Ang mga sagradong materyales na ibinigay ng guro mula sa langit. Ang itinayong dam ay matibay na parang bato. Nagsimula na ang mga biktima ng sakuna, na muling itayo ang kanilang mga tahanan. Mabuti. Mahal na Ginoo, ang utang na sahod ng 300,000 sundalo sa hangganan, at ang mga utang ng sahod ng mga opisyal sa iba't ibang lugar, ay naipamahagi na lahat kahapon. Ngayon, puno na ang kaba ng bayan, kahit ang mga silid ng imbakan, ay puno ng sagradong bigas. Pagpalain ang dakilang daan. Mahal na hari, matuwid ang iyong pamumuno. Mabuhay ang mga manggagamot ng diwa. Manggagamot ng diwa. Hindi. Chen Fan, kung wala ka, nawawasak na ang dakyan. Marami kang isinakripisyo para sa dakyan. Ang salitang salamat na ito. Ako. Hindi ko alam kung paano ipahayag. Oh. Hindi ko alam kung paano ipahayag. Mahal na hari, sinabi natin noon, na basta tutulungan kitang buhayin ang daking, ikaw ay magiging akin. Ngayon, ang bansa ay tahimik at masagana. Isang simpleng salamat lang ay hindi sapat para sa akin, guro. Siyempre, ako ay tao ng aking salita. Anak, anong ginagawa mo? Hindi pa naman madilim. Bakit, hindi pa madilim? Ito na ang tunay na buhay ng mga Diyos. Kneeling, Immortal Master. Hindi maganda, may malaking problema. Ang pinagsamang delegasyon mula sa North Lanye at East Lai, biglang dumating sa labas ng pinto ng kabisera. Sila ay may dalang mabibigat na tropa upang magbantay. Napakaangas at mapagmataas ng kanilang ugali. Tingnan mo ang kanilang kilos. Hindi maganda ang kanilang intensyon.